Dalawang bagay ang kinatatakutan ng mandaragat, lumubog at sunog sa dagat. Kapag may sunog sa barko, mabilis maubos ang oksiheno sa masisikip na espasyo. At kahit na napapaligiran ka ng walang katapusang supply ng tubig, napakahirap pa ring apulahin ang apoy. Ito ay isang buod ng ilan sa mga pinakamatitinding sunog sa dagat. Baka nakita mo na ang ilan dito bilang hiwalay na kwento sa channel. Kaya gamitin ang mga kabanata sa ibaba ng description para mag-navigate sa buod na ito. Ang Doña Paz ang pinakamalaking trahedya ng ferry sa panahong mapayapa sa mundo, na pumatay ng halos 4,000 at 500 katao sa loob ng wala pang isang oras. Itong aksidente ay nagbigay liwanag sa isang industriya na kumitil pa ng libu-libong buhay. Pero ito ba ay dulo lang ng malaking problema o sadyang malas lang? Si Valeriana Duma, 14 na taong gulang, ay tinatawag na Valerie ng kanyang amo at nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang pamilya sa Tacloban, Pilipinas. Hindi ito gusto ng kanyang ama, pero kailangan ng pamilya nila ang dagdag na pera. Isa sa mga benepisyo ng trabaho ay kapag bumibiyahe ang pamilya papuntang Maynila at isinasama nila si Valerie. Noong Disyembre 20, 1,987 araw bago Pasko, si Valerie ay kasama ng kanyang mga amo sa Pantalan at sumakay sila sa barkong Doña Paz. Gusto ni Valerie pumunta sa Maynila, pero ayaw niya ng biyahe sa barko. Laging matao ang barko, pero ngayong malapit na ang Pasko, mas siksikan pa ito. Nakapili na ng tiket ang mga amo ni Valerie, pero nakalimutan nilang isama siya hanggang huli, kaya wala siyang tiket. Pagdating sa gate, nalaman nilang wala ng upuan. Tinanggap ng ticket agent ang lagay at pinapasok si Valerie at ang amo niya. Karaniwang gawain ito, lalo na tuwing panahon ng bakasyon. Habang dumadaan sila sa daan, na puno ng daan-daang tao na nakaupo at nakahiga, napagtanto ni Valerie na wala nang maupuan kundi sa pinakataas na palapag sa pinakadulo ng barko. Nababahala ang mga amo ni Valerie pero nasanay na sila. Sabi nila, tuwing Pasko, sobrang dami ng tao sa barko kaya kulang ang life jacket para sa lahat. Kaya bumili sila ng life jacket para sa kanya. Bigla siyang kinabahan dahil ayaw niya na kailangan pa niya ng life jacket. Ang Doña Paz ay ferry na ginawa sa Japan noong 1963. Nang inilunsad ito, may kapasidad itong magsakay ng 600 at 8 pasahero, dagdag pa ang mga crew na nasa 50. Inilipat ito sa Pilipinas noong 1975 nang ang bago nitong may-ari, ang Sulpicio Lines, ay ginamit ito para magsakay ng hanggang 1,500 at 18 pasahero sa pagitan ng Maynila at Cebu. Noong 1979 na sunog ito habang naglalayag, pero lahat ng 1,164 na pasahero at crew ay ligtas. Dahil na iparada ang barko sa mababaw na tubig na naging daan ng pagtakas, tuluyang nasunog ito at idineklarang total loss. Nag-claim ang Sulpicio Lines sa insurance, binili muli ang barko mula sa underwriter at itinayo ulit ito. Habang ginagawa nila ito, nagdagdag sila ng 2 palapag pa sa orihinal, pero hindi nila in-update ang Certificate of Stability na sumusukat sa katatagan ng barko. Ang mas mahalaga ay ang kakayahang dagdagan ang bilang ng mga pasahero. Bilang pangunahing barko ng Sulpicio Lines, inilipat ito sa ruta sa pagitan ng Tacloban at Maynila na may hintuan sa Catbalogan na tinatapos nito 2 beses sa isang linggo. Umalis ang Doña Paz sa Tacloban ng 6:30 ng umaga, huminto sa Catbalogan at tumuloy sa Maynila para dumating ng 4:00 ng umaga kinabukasan. Tahimik na nakaupo si Valerie sa likod ng barko habang may lalaking umiihi malapit sa kanya. Ang dami ng tao kaya hindi siya makapasok sa banyo. Ginagawa ni na Kapitan Eusebio Nazareno at ng kanyang tripulante ang lahat upang mapaglingkuran o makapagpasakay pa ng mas maraming pasahero sa Doña Paz. Sa kabutihang palad, kalmado at maliwanag ang panahon. Medyo maalon ang dagat, pero hindi naman ito alintana ni Valerie basta't mainit at tuyo. Para sa Doña Paz, perpekto ang kondisyon, kaya nag-relax na ang mga pasahero at tripulante sa biyahe. Bandang 12:30 ng gabi, nasa Tablas Strait na ang Doña Paz. Bigla na lang, may lumitaw na oil tanker halos sa harapan mismo ng Doña Paz.
Sumalpok ito sa oil tanker na nagdulot ng pagsabog ng mga baluktot na bakal at ang petrochemical na karga ng tanker ay sumiklab at bumuhos papasok sa ferry. Ang 51 metrong oil tanker na Vector ay bumibiyahe mula Bataan patungong Masbate na may kargang higit 1 milyong litro ng gasolina at petrolyo. Ito ay naka-charter sa Caltex na isang joint venture sa pagitan ng Chevron at Texaco. 13 ang crew ng Vector pero hindi kwalipikado ang kapitan at unang opisyal para sa kanilang posisyon. Nagulat ang mga pasahero at crew sa ferry habang natatakot at nilalamon ng apoy ang dalawang barko. Ang apoy mula sa kargamento ng tanker ay tumatapon sa dagat at bumubuo ng isang malaking kaldero ng lumulutang na apoy na kumakalat ng daan-daang metro ang lapad. Para makaiwas sa apoy ng barko, tumalon sa naglalagablab na dagat ang mga pasahero. Kailangan nilang lumaban sa apoy, sunog na katawan, itim na usok at dagat ng pating. Sa barko, naghahanap ng life vest ang mga pasahero, pero nakakandado ang mga ito at siguradong hindi sapat para sa halos 4,200 tao sa sobrang siksik na ferry. Tumataas ang temperatura habang patuloy na tumatagas ang gasolina ng oil tanker sa dagat na nagpapalakas ng apoy sa paligid ng dalawang barko. Nagising si Valerie sa pagkabigla. May lalaking katabi siya at ang anak niyang babae. Sumigaw siya sa mga tao na lumikas mula sa ferry. Si Salvador Bascal, isang mangingisda, ay nakakita na ng apoy sa mga bangka noon at alam kung gaano ito kabilis kumalat. Kakaibang nararamdaman ni Valerie. Kampante siya dahil may life jacket pero takot na baka kailanganin niya itong gamitin. Pero hindi na siya maghihintay pa para malaman kung aabot ang apoy sa likod ng barko. Kita niya ang apoy sa tubig at mabilis na lumalaki ang bilog. Kaya tumalon siya sa dagat kasama sina Salvador at ang anak niyang babae. May dumadaang barko na nakakita sa pagsabog at naglayag papunta sa apoy. 1 oras bago makalapit ng ligtas ang Miss Don Claudio, sa kanila inihagis ang lambat para akyatin ng mga nakaligtas. Sa katunayan, umabot lang sila sa loob ng 2 milyang radius mula sa mga nasusunog na barko. Ang paglapit ay nangangahulugang papasok sila sa bahagi ng dagat na may apoy na iniiwasan ng matinong kapitan para sa kaligtasan ng barko at tripulante. Sa kabutihang palad, nakarating ito sa likod ng Doña Paz. Sina Valerie, Salvador at ang anak niya ay kabilang sa 26 na nakaligtas. Kinailangan nilang lumangoy ng mahigit 1 oras para makalayo sa palawak na bilog ng apoy na dulot ng nasusunog na petrolyo sa ibabaw ng tubig. Sa katunayan, karamihan sa mga nakaligtas ay yaong mga tumalon mula sa likod ng Doña Paz at sinuwerte na makalangoy papunta sa direksyon ng Miss Don Claudio. Mahigit 4,000 tao ang namatay sa apoy at paglubog ng mga barko. Lumubog ang Doña Paz sa 1,000 at 500 talampakang lalim 2 oras matapos bumangga sa oil tanker na Vector, na lumubog din makalipas ng 2 oras. Isinalaysay ng isang nakaligtas na sinubukan niyang hilahin ang kanyang anak na babae papunta sa kaligtasan. Ngunit dumulas ang balat ng braso nito at lumubog siya pabalik sa dagat. Para sa isang barkong rehistrado na magdala ng 1,518 tao, ang Doña Paz ay may sakay na 4,374 na tao, kasama na ang mga tripulante. Si Valerie ay hindi lang ang naglakbay sa ferry na walang opisyal na tiket. Sobra ng halos 3,000 tao ang sakay ng ferry kumpara sa pinapayagan nitong kapasidad. Umabot ng halos 8 oras bago maabisuhan ang Philippine Coast Guard at 6 na oras pa bago nila makontak ang pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard. Matagal nang lumubog ang Doña Paz at ang Vector. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ang tanong sa isipan ng lahat ay, paano ito nangyari? 2 barko ang nagbanggaan sa dagat sa isang kalmadong gabi at halos 4,500 katao ang namatay. Nagsimula ang investigasyon na magbunyag ng napakaraming paglabag sa pagitan ng 13 tripulante ng Vector at 56 na tripulante ng Doña Paz. Iisa lang ang nagbabantay at isa pa siyang hindi kwalipikadong apprentice. Ang mga tripulante ng Doña Paz ay nagiinuman at tiyak na wala sa kanilang mga itinalagang pwesto. Ang kapitan ay nanonood ng pelikula, ngunit ayon sa batas pandagat, dapat laging may nagbabantay. Kung nagbantay ang mga tripulante sa pwesto nila, sana nakita nila agad ang paparating na barko at nagkaroon ng oras makaiwas. Sa huli, ang sisi ay napunta sa tanker na kulang sa tao, di kwalipikado ang tripulante at walang certificate of inspection. Maaaring ibinunton ang sisi sa mas mayamang kumpanya ng langis na mas malalim ang bulsa
ngunit hindi rin walang kasalanan ang ferry. Sobra ang pagkakakarga nito, kaya ang mga pasahero ay natutulog na sa hallway at ang barko ay nakatagilid na dahil sa sobrang bigat sa itaas. Bagaman hindi overloading ang naging dahilan ng paglubog nito, mas maraming buhay ang nawala dahil sa mga tiwaling gawain sa bawat antas ng proseso ng inspeksyon na nagbigay daan para makabiyahe ito ng may sobrang daming pasahero. Nakalak lahat ng life vest at wala itong radyo para makipag-ugnayan sa mga barkong posibleng makabanggaan. Nag-ambag ang mga salik sa tindi ng aksidente, ngunit sana'y naiwasan ito kung may tamang watch system ang alinman o parehong barko. Hindi biglang lumitaw ang tanker, wala lang talagang nagbantay para mapansin ito. Para sa akin, may isang malaking kakulangan sa investigasyon at ito ay dahil sa katotohanang may dalawang barko na nag-ooperate ng walang anumang pagsubaybay mula sa batas. Kung kulang sa tauhan at walang lisensya ang barko, pwede mong sisihin ang kapitan. Pero kapag dalawang barko sa parehong karagatan ay nakakaranas ng parehong problema, kailangan mong tingnan ang kalagayan ng lugar kung saan sila nag-ooperate. Nakuha ng Doña Paz ang sertipiko ng inspeksyon at lisensya para magdala ng pasahero kahit wala itong napapanahong sertipiko ng katatagan matapos madagdagan ng 2 palapag. Ang Coast Guard na responsable sa pag-inspeksyon ng mga barko para matiyak na hindi ito overloaded ay tumatanggap ng suhol para magbulag-bulagan, lalo na tuwing panahon ng bakasyon. Malalaking kumpanya ng langis tulad ng Chevron at Tecaco ay umuupa ng mga barkong kulang sa lisensya at kwalipikadong tripulante. Sa bawat hakbang ng inspeksyon, hindi lang nagpapabaya ang mga autoridad, kundi tumatanggap pa ng suhol para magbulag-bulagan habang nilalagay ng mga kumpanya sa panganib ang pasahero at kargamento para sa kita. Ang kulturang ito ang lumikha ng kapaligiran na nagbigay daan para makapaglayag ang 2 barko nang walang nagbabantay. Mula sa pag-overbook ng ilang pasahero, nauwi ito sa sobrang siksikan sa Doña Paz na halos triple sa kapasidad nito. Binaliwala ng kultura ang mga tripulanteng umiinom ng beer kahit naka-duty at hindi nagbabantay. Ang kulturang ito ng katiwalian ang nagpayag sa tanker na Vector na maglayag kasama ang hindi kwalipikadong tripulante na hindi rin naka-assign sa tamang pwesto. Noong 2015 inalisan ng Sulpicio Lines ng lisensya para magdala ng pasahero matapos lumubog ang 3 nilang barko na nagresulta sa halos 1,500 nasawi. Sa loob ng 15 taon, bago ang aksidente ng Doña Paz, nagkaroon ng 80 banggaan, 177 paglubog, 53 sunog at 4,000 namatay sa mga barko sa karagatan ng Pilipinas. Kasama ang Doña Paz, mahigit 10,000 ang namatay sa 43 taon, katumbas ng halos 232 na namamatay kada taon. Pero ang Pilipinas ay may mahigit 7,000 isla at kailangang umasa sa mga ferry para sa transportasyon. Dahil sa likas ng paglalakbay sa dagat kaysa sa kalsada, inaasahan talagang may mga aksidente sa dagat. Ang Vietnam ay may halos kaparehong populasyon, ngunit hindi ito binubuo ng mga isla tulad ng Pilipinas. Noong 2016, umabot sa mahigit 24,000 tao ang namatay sa mga kalsada ng Vietnam sa loob lamang ng 1 taon. Kung ikukumpara, mas mapanganib talaga ang mga kalsada. Sa investigasyon ng Doña Paz, inamin ng ilang Coast Guard na may mga opisyal na tumatanggap ng suhol para magbulag-bulagan. Sinabi rin nilang kulang sila sa tao at kagamitan para inspeksyonin bawat barko. Hindi natanggap ni Valerie ang $500 na kompensasyon na inaalok sa mga pamilya ng mga biktima dahil hindi siya nakalista sa manifest. Wala siyang perang pampauwi at 25 taon bago muling nakita ang ama. Ngayon, kargamento na lang ang dinadala ng Sulpicio Lines. Simula 2016 may 113 namatay sa aksidente sa dagat, kaya't isa pa rin ito sa pinakaligtas na transportasyon sa Pilipinas. Salamat sa panunood. Kung gusto mo pang makapanood ng iba naming video ng walang patalastas, sumali sa aming Patreon. Nasa description ang link. Maaari kang sumali ng libre o pumili ng membership na may mga benepisyo tulad ng panunood ng mga video na walang patalastas, maagang pag-access at live na question and answer calls. Sana magkita tayo doon. Noong Lunes, 2 ng Setyembre 2019, ang dive boat na motor vessel Conception ay nilamon ng apoy sa baybayin ng California.
na kumitil sa buhay ng 34 na taong natrap sa kanilang mga higaan. Ang TRUTH Aquatics, pagmamay-ari ni Glenn Fritzler, ay kumpanyang itinatag noong 1974 sa Santa Barbara, California. Ang kumpanya ay kilala sa diving at may magandang reputation, nag-aalok ng recreational diving at snorkeling sa Channel Islands, California. Sa Channel Islands National Park, maaaring mag-scuba diving, kayaking, paddleboarding, whale watching, pangingisda, at paglangoy ang mga pasahero. Noong Agosto, 33 pasahero ang naka-schedule umalis mula Santa Barbara sa Agosto 31 ng alas 4 ng umaga at babalik sa Setyembre 2. Dahil aalis sila ng maaga ng umaga, binigyan ng opsyon ang mga pasahero na magpalipas ng gabi ng ika-31 ng Agosto sa loob ng barko. Ang sasakyang pandagat nila sa biyaheng ito ay ang motor vessel Concepcion. Ang Concepcion ay isang 23 metrong liveaboard na barko na ginawa sa Long Beach, California at inilunsad noong 1981. Ito ay dinisenyo at ginawa partikular para magdala ng mga pasahero sa mga overnight na biyahe sa paligid ng Channel Islands. Inaatasan ng mga pambansa at pandaigdigang regulasyon na ang mga sasakyang pandagat na lampas sa isang tiyak na laki ay gawa sa mga materyales na hindi madaling masunog. Dapat ding lagyan ang mga barkong ito ng fire sprinkler at smoke detector na konektado sa elektronikong sistema o tulay ng barko. Dahil sa edad at laki ng Concepcion na may mas mababa sa 100 gross tons at wala pang 49 na higaan, hindi ito sakop ng mga regulasyong iyon. Ito ay gawa sa kahoy na binalutan ng fiberglass na pinayagan ng mga regulasyong huling in-update noong 1978. Ang pinakahuling inspeksyon ng Coast Guard noong Agosto 2018 at Pebrero 2019 ay hindi nagpakita ng anumang kapansin-pansing paglabag. Ang sertipiko ng inspeksyon ng barko ay nagpapahintulot ng pinakamataas na kapasidad na 103 tao, 4 na crew at 99 na pasahero. Ang barko ay may 3 palapag. Ang itaas na palapag ay binubuo ng wheelhouse, tirahan ng crew at isang lounge area sa sundeck. Ang pangunahing palapag sa ilalim ng itaas na palapag ay may malaking kabina. Binubuo ang kabinang ito ng gali sa unahan para sa paghahanda ng pagkain at salon sa likuran na may mga upuan para sa kainan. Naaabot ang salon mula sa likod sa pamamagitan ng pasilyong may mga palikuran sa magkabilang gilid sa ibabang palapag. Hanggang 46 katao ang kasya sa 13 double bunk at 20 single bunk, may isang bunk para sa crew. Ang ibabang palapag ay may shower area, angkla, locker, silid ng makina at lasaret na imbakan ng gamit para sa silid ng makina. Matatagpuan ang natitirang crew quarters 2 palapag sa itaas, likod ng wheelhouse sa upper deck. Kung nasa bunk quarters ka, may 2 paraan para makalabas. Pwede kang umakyat sa spiral na hagdan at dumaan sa salon para makalabas sa mga pintuan sa likod. Pwede ka ring umakyat sa hagdan papunta sa 22 pulgadang escape hatch na diretso sa salon at makakalabas ka rin sa parehong pintuan sa likod. Noong gabi ng Agosto 30, 2019 nagsimulang sumakay ang mga pasahero sa Concepcion bilang paghahanda sa maagang pag-alis kinabukasan. Sumasakay sila sa barko sa main deck at dumidiretso sa bunk quarters para maasigna ng kani-kanilang kama. Dito matutulog sila sa buong biyahe. 6 na crew ang nagpapatakbo at nangangasiwa sa barko. Kapitan Jerry Boylan, unang mate Cullen Molitor, unang deckhand Milton French, pangalawang deckhand Ali Kurtz, unang galley-hand Ryan Sims, at pangalawang galley-hand Mike Coles. Unang dumating si Cullen Molitor at sumakay sa Concepcion mga alas 10 ng gabi. Sinundan ni na Sims at Coles, mga galley-hand, bandang alas 11. Dumating sina deckhand French Kurtz at Kapitan Boylan ng alas 3 ng madaling araw noong Agosto 31 para maghanda at umalis makalipas ang 1 oras. Lahat ng miyembro ng crew ay matutulog sa crew quarters sa upper deck ng Concepcion, maliban kay deckhand Kurtz na matutulog kasama ng mga pasahero sa bunk quarters. Matapos suriin ang barko at gamit, umalis sila sa Santa Barbara Harbor ng alas 4 ng madaling araw. Ang Concepcion ay hihinto sa ilang lugar sa paligid ng Santa Cruz Island, ang pinakamalaki sa Channel Islands National Park.
Alas 8:30 ng umaga, dumating ang Concepcion sa unang hintuan nitong Albert's Anchorage, dive site sa timog ng Santa Cruz Island. Ang lugar ay nakapwesto malapit sa isla at nagbibigay ng proteksyon sa mga baguhang diver laban sa malalakas na hangin sa lugar. Pagkatapos mag-angkla sa Albert's Anchorage, nagtipon ang mga pasahero sa salon para sa almusal at safety briefing mula kay unang deckhand Milton Frances. Tinutukoy sa safety briefing kung saan ang mga life jacket, lugar ng pagtitipon sa emergency at paraan ng paglabas mula sa salon at silid tulugan. Habang nagbi-briefing ng safety, nawala ng malay ang isang pasahero. Pagka-revive niya, itinuloy ni Frances ang briefing. Maayos ang biyahe sa sumunod na 2 araw. Noong gabi ng Setyembre 1, nag-night dive ang mga pasahero sa Quail Rock, hilagang kanluran ng isla ng Santa Cruz. Habang nag-e-enjoy sila, binuksan ni Mike Coles Galley Hand ang aircon sa bunk quarters para malamig na ito pagbalik ng mga bisita at oras ng tulog nila. Pagkatapos ng night dive, nagpunta ang Concepcion sa Platts Harbor para mag-angkla magdamag. Habang naghahanda ng matulog ang mga bisita, marami ang nagsaksak ng telepono, kamera, laptop at tablet para mag-charge. Dahil sabay-sabay ito, kinulang ang mga saksakan para sa lahat. Sinaksak ni Gallihan Sims ang kanyang telepono para mag-charge at nakita niya ang maliit na kislap sa saksakan. Pagsapit ng hating gabi, lahat ng crew ay natutulog na. Kahit dapat may nagroronda buong gabi kapag may pasahero sa barko. Pero hindi ito ginagawa ng crew. Nang ika-2 ng Setyembre 1:30 ng madaling araw, nagising si Gallihan Coles na natutulog sa crew quarters sa itaas na palapag. Imbes na matulog ulit, nagpunta si Coles sa galley para maghugas ng pinggan. Siya lang ang gising at walang kakaibang nangyayari. Matapos ang 1 oras, alas 2:30 ng madaling araw, bumalik si Coles sa kama. Maya-maya, nagising siyang muli may kakaiba. Narinig ni Coles ang isang ingay na parang may nahulog kasunod ang sigaw ng mga tao. Bumangon siya mula sa kama para tingnan kung ano ang nangyayari. Sumilip siya sa pinto papuntang deck at nakita ang dilaw na liwanag. Agad niyang nalaman at sumigaw, "Sunog! Sunog!" upang gisingin ang 4 na natutulog na kasama. Naririnig nila ang lagitik at putok ng apoy. Si Coles ay tumakbo papunta sa hagdang pababa sa pangunahing deck pero barado na ng apoy ang daanan. Sa halip, umakyat siya sa gilid ng portside railing at tumalon pababa sa pangunahing deck. Tumakbo siya papunta sa likurang pinto ng salon. Umaasang mararating ang mga fire extinguisher na nakaimbak sa loob ng salon, pero buong salon ay nasusunog na. Wala nang paraan para makapasok o makalabas. Napansin ni Coles na nasusunog na ang escape hatch papuntang bunk quarters at natutunaw na rin ang fiberglass na kisame ng salon na tumutulo sa sahig. 34 na tao ang natrap sa bunk quarters sa ibaba. Samantala, sina Molitor, French na mga deckhand at si Sims na galley hand ay bumaba sa main deck. Umiikot sila sa salon, naghahanap ng paraan makapasok. Tumalon si Sims mula railing papunta sa main deck tulad ng iba. Masama ang bagsak ni Sims. Nabali ang kaliwang binti niya sa 3 bahagi at malubhang nasugatan ang likod at leeg niya. Tinangkang buksan ni French ang nag-iisang bintana sa salon, pero ito ay nabubuksan lang mula sa loob at hindi niya magawa mula sa labas. Mainit ang bintana at umaapaw ng itim na usok ang salon. Sinusubukan ng crew iligtas ang 34 na natrap sa bunk quarters, habang si Kapitan Boylan ay nasa wheelhouse sa itaas na deck, gumagawa ng distress call na naipadala 3:14 ng umaga. Mayday! 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 Concepcion! Platts Harbor. Hilagang bahagi ng Santa Cruz. 39 na tao ang sakay. Hindi ako makahinga. 39 na tao ang sakay. Dahil sa usok sa wheelhouse, lumabas ang kapitan at tumalon mula sa itaas na palapag papuntang tubig. Ang 4 pang miyembro ng crew ay nasa pangunahing deck pa rin. Sumigaw si Frances kay Boylan para kunin ang palakol na panlaban sa sunog sa wheelhouse. Tumalon na si Boylan sa dagat para makatakas sa usok at apoy. Una, inakala ni unang opisyal Colin Molitor na nasunog ng apoy ang kapitan kaya tumalon siya sa tubig para tingnan ang kalagayan nito. Patuloy pa ring sinusubukan ni Frances na makapasok sa bunkhouse pero may usok at apoy sa lahat ng dako. Sinusubukan niya. Tinawag ni Boylan ang 3 tripulante sa deck na tumalon sa tubig at agad naman nilang ginawa iyon.
Napansin ni Molitor na ligtas ang kapitan at muling sumampa sa barko. Concepcion, desperadong subukang iligtas ang mga pasahero, ngunit naglalagablab na ang buong deckhouse. Nagdesisyon siyang ilunsad ang bangka para maghanap ng nakaligtas. Bumalik si French at tumulong sa paglulunsad. Pagkatapos ay sinubukan niyang muli sa huling pagkakataon na makahanap ng paraan para matulungan ang mga pasahero. Isinakay ni Molitor ang kapitan sa bangka. Napagtanto ni French na wala ng pag-asa kaya sumakay siya sa bangka. Kinuha nilang 3 ang natitirang 2 crew. Ang Grape Escape na nakaangkla rin sa Platts Harbor ay may mga pasaherong natutulog. Alas 3:29 ng umaga, pumunta ang 5 crew sa barko at kumatok para gisingin sila. Nagising ang mga may-ari ng Grape Escape at nakita nilang nagliliyab ang Concepcion mula harap hanggang likod. Wala na talaga, alam mo yun, at parang Diyos ko, anong gagawin natin? Nakaramdam kami ng kawalang pag-asa habang pinapanood ang nasusunog na bangka. Patuloy sina Boylan at Molitor na tumatawag sa Coast Guard gamit ang radyo mula sa Grape Escape, habang tinutulungan ni Coles at French si Smith sa kanyang mga sugat. Sinusubukan ng Coast Guard na makontak ang Concepcion mula pa noong unang distress call ni Boylan, pero hindi sila makakontak ng kahit sino. Iniwan ng lahat ng crew ang barko. Alas 3:22 ng madaling araw, tinantiya ng Sector Command Center sa San Pedro ang huling lokasyon ng Concepcion mula sa Automatic Identification System broadcast at naglabas ng agarang Marine Information broadcast. Ang mga emergency responder mula sa Coast Guard, Ventura at Santa Barbara County Fire Departments, kasama ang isang pribadong kumpanya, ang Towboat United States Ventura, ay nagmamadaling pumunta sa lugar ng insidente. Lumipad ang rescue helicopter mula Naval Base, Ventura County para suriin ang sitwasyon. Habang nagre-report si Boylan sa Coast Guard, gamit ang radyo, sina Molitor at French ay bumalik sakay ng skiff sa Concepcion para maghahanap ng survivor, ngunit wala silang nakita. Ang unang response vessel ng Coast Guard ay dumating sa lugar ng insidente bandang alas 4:27 ng umaga. Mga 2 oras matapos madiskubre ni Coles ang sunog at 1 oras at 15 minuto matapos ang unang distress call ng kapitan. Natagpuan nila ang Concepcion na nilalamon ng apoy. Walang sapat na kagamitan ang barko ng Coast Guard para apulahin ang malaking sunog na iyon. Dumating ang mas modernong harbor patrol boat ng Coast Guard ng 4:55 ng umaga para apulahin ang apoy. Pero nahirapan itong makalapit dahil sa mababaw na tubig na kinaraanan ng Concepcion. Alas 5:23 ng umaga, isang sibilyang tugboat ang humila sa nasusunog na Concepcion papunta sa mas malalim na tubig para mapatay ng Coast Guard ang apoy. Pagkaapula, malalaking butas na ang barko. Bago pa makapasok ang mga rumesponde, lumubog at bumaligtad ito sa ilalim ng dagat. Walang nakaligtas. Noong Lunes, Setyembre 25 bangkay ang nakuha ng mga diver. 9 na tao pa ang nawawala. Pagsapit ng Miyerkules, ika-4 ng Setyembre, lahat maliban sa isa sa mga nawawalang bangkay ay nahanap na. Sa kabila ng pagsisikap ng humigit kumulang 80 diver mula sa 6 na iba't ibang ahensya na nagsaliksik sa lugar, kabilang na ang mga miyembro ng FBI. Natagpuan at nakuha ng mga diver mula sa tanggapan ng Sheriff ng Santa Barbara County ang huling bangkay noong Miyerkules, Setyembre 11. Tinukoy ng Santa Barbara Coroner ang lahat ng 34 na biktima. Napagpasyahan niyang namatay ang lahat dahil sa usok. Sinimulan na ang investigasyon kahit hindi pa nahango lahat ng katawan sa tubig. Noong Setyembre 7, sinimulan ng kawanihan ng alak, tabako, baril at pampasabog ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hinulaan nila na nagsimula ang sunog sa likurang bahagi ng salon. Pero dahil sobrang sira na ang barko, hindi nila matukoy nang may kasiguraduhan ang eksaktong sanhi. Ang pinakamalamang na sanhi ay sunog na dulot ng kuryente. Luma na at labis nang napapagod ang mga electrical system ng barko dahil sa air conditioning at sa dami ng mga portable na device na sabay-sabay na chinacharge noong inilunsad ang Concepcion noong 1981, hindi pa ganoon karami ang mga portable electronic device kumpara ngayon. Noong Lunes, ika-9 ng Setyembre, nagsimula ang isang pinagsamang federal na investigasyong kriminal na nakatuon sa mga record ng TRU-TH Aquatics.
Natuklasan ng National Transportation Safety Board ang ilang kakulangan sa mga record ng TRUTH Aquatics at na ang crew ng Concepcion ay may kontribusyon sa trahedya. Naniniwala sila na ang pangunahing sanhi ng insidente ay ang kabiguang magbigay ng epektibong pangangasiwa ng TRUTH Aquatics sa barko at crew operations. Nabigong tiyakin ng TRUTH Aquatics na mayroong bantay na umiikot sa barko magdamag kahit ito ay kinakailangan ng batas. Dahil sa kapabayaang ito, lumaki ang apoy ng hindi namamalayan sa salon. Kulang din sa mga smoke detector. May ilang smoke detector ang Concepcion, ngunit wala sa salon. Nakadagdag din sa mataas na bilang ng namatay ang hindi sapat na mga daanan ng pagtakas mula sa bunk quarters. Parehong sa salon lumalabas ang 2 daanan ng pagtakas, kung saan naglalagablab ang apoy. Maraming kaso ang isinampa dahil sa insidente at nagsimula ang isang investigasyong kriminal. Pero hindi kamag-anak ng isa sa mga biktima o kahit sinong nakaligtas na tripulante ang nagsampa ng unang kaso. Ang may-ari ng Truth Aquatics, si Glenn Fritzler, ang unang nagsampa. 3 araw lang matapos ang insidente, noong Biyernes, 5 ng Setyembre, nagsampa ng kaso si Fritzler na layuning limitahan ang pananagutan ng kumpanya sa halaga ng kanilang barkong Concepcion matapos itong lumubog. Ang Limitation of Liability Act ay isang batas pandagat mula 1,851 na nililimitahan ang pananagutan ng may-ari sa halaga ng barko. Noong Setyembre 12, 2019 unang nagsampa ng kaso si Ryan Sims, isang galihand laban sa Truth Aquatics. Ipinagdiinan niya na hindi nabigyan ng tamang pagsasanay ang crew at na ang Concepcion ay hindi sapat ang mga kagamitang pang-emergency. Noong Disyembre 2020, 32 pamilya ng mga biktima ang nagsampa ng kaso laban sa Truth Aquatics. Patuloy pa ring dinidinig ang mga kasong ito. Hindi na nagnenegosyo ang Truth Aquatics. Noong tag-init ng 2020, si Kapitan Jerry Boylan ang naging sentro ng isang federal na investigasyong kriminal. Noong Disyembre 2020, kinasuhan siya sa harap ng isang hurado para sa 34 na bilang ng Siemens manslaughter, pagkamatay dahil sa kapabayaan o maling gawain habang nasa barko. Nagdeklara ng walang sala si Jerry at naghihintay ng paglilitis. Noong 2021, nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima laban sa Coast Guard dahil sa kabiguang ipatupad ang regulasyon na nagdulot ng sunog at pagkamatay sa barkong Concepcion. Noong Setyembre 2, 2034 katao ang namatay sa barkong Concepcion at patuloy na ipinaglalaban ng kanilang pamilya ang mga kaso ng maling pagkamatay. Kapag lumubog ang isang barko, madalas mahirap para sa underwriter na patunayan kung may nangyaring masama. Kaya karaniwan nang nababayaran ang mga insurance claim nang hindi masyadong tinatanong. Ngunit kapag na-hijack ang barko sa kahina-hinalang paraan at nasabugan pa ang insurance investigator, hindi agad pumapayag ang mga underwriter na maglabas ng tseke na $100 milyong kahit pa nanganganib ang kanilang buhay. Noong Hulyo 2011 laganap ang pamimirata sa Gulpo ng Aden. Ang pamimirata sa lugar ay kaugnay ng kalagayang pampolitika sa Somalia na nasa digmaang sibil mula pa noong 1971. Ang mga lalaki mula Somalia sa kanlurang baybayin ng Afrika ay nagsimulang mang-hijack ng mga barko para sa ransom, kaya't naging target nila ang mga oil tanker at cargo ship na may kargamentong $100 milyong. Minsan, milyon-milyon ang binabayaran ng mga may-ari ng barko para mapalaya ang kanilang barko at tripulante. Nahaharap sila sa mataas na bayarin sa late delivery o pagkawala ng kita, kaya ang ibang barko ay kumukuha ng security forces laban sa mga pirata. Anumang gawin ng isang kumpanya ng pagpapadala laban sa piracy, magastos itong problema na hindi talaga ganap na maiiwasan. Noong Hulyo 5, 2011 naglayag ang brilyante Virtuoso oil tanker sa Gulf of Aden. Naglagay ang tripulante ng mga karaniwang panlaban tulad ng razor wire, high pressure na hose at naghanda sila ng panic room. Nag-hire ang mga may-ari ng barko ng security team para samahan sila sa pinakamapanganib na parte ng biyahe. Noong gabing iyon, inutusan ni Kapitan Noah Gonzaga ang tripulante ng brilyante Virtuoso na patayin ang makina at magpalutang-lutang
habang hinihintay ang security detail nila. 12 nautical miles sila mula baybayin ng Yemen sa kalmadong dagat at maulap na panahon. Bago maghating gabi, si Alan Marquez ay naka-duty at nakita niya sa radar ang isang motorbangka na mabilis na papalapit. Habang papalapit, lumabas siya sa lookout deck at nakita ang 7 taong naka-camouflage na may ripple. Kaagad inalerto ng ikalawang opisyal ang kapitan. Sumigaw si Marquez mula sa motorbangka para magpakilala. Sumagot ang isang lalaki na sila ang security team at nais sumakay. Nag-alinlangan si Marquez. Nakaramdam siya ng kaba dahil labag sa anti-piracy protocol ang pagsakay ng armadong estranghero. Nang humingi siya ng tagubilin sa radyo, inutusan siyang ibaba ang hagdan. 6 na lalaking nakabandana, hospital mask, at armado ang umakyat sa tanker. Hiningi ni Marquez ang identification nila pero tumanggi sila, kinuha ang radyo niya at pinadalhan siya sa kapitan. Nasa silid ang kapitan ng brulante nang dumating si Marquez at isang armadong lalaki. Pinapunta ng mga armadong lalaki ang mga tripulante sa silid ng telebisyon. Nagtipon ang 26 na tripulante, alam nilang wala na silang kontrol sa barko. Naghiwa-hiwalay ang 6 na armadong lalaki. 2 dinala ang kapitan sa tulay, 2 pinamarcha si Nestor Tabares sa silid makina at 2 nagbantay sa labas ng silid telebisyon. Narinig ng 24 na marinong nasa television room ang putok ng baril. Hindi nila alam ang nangyari sa kapitan at punong inhinyero at nagsimulang gumalaw ang barko nang hindi nila alam ang direksyon. 3:00 ng madaling araw, may sumabog na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente at nagpaandar ng mga alarma. Nagsimulang mapuno ng usok ang silid. Binuksan ng tripulante ang pinto para makatakas sa usok at napansing wala na ang 2 gwardiya. Lumakas ang apoy kaya nagmadali ang tripulante sa control center. Doon nila nakita si Kapitan Gonzaga na nakatali sa plastic na tali. Pinalaya nila siya at nagpadala ng distress call na nasagap ng United States Ship Philippine Sea. Nagbigay ng utos si Gonzaga na iwanan ang barko. Nagbilang ang tripulante ng brilyante at napansing nawawala si Chief Engineer Tabares. Umabot na sa kanila ang apoy at naririnig na ang pagbaluktot ng bakal. Bumalik ang grupo para hanapin si Tabares pero makapal ang usok. 4:00 ng umaga, iniwan ng tripulante ang barko sakay ng lifeboat. Dumating ang United States Navy Seahawk helicopter at nakita ang nag-aapoy na tanker. Bandang 5:00 ng umaga, nakita ng crew si Tabares na buhay at kumakaway ng flashlight sa deck. Sobrang tindi ng apoy kaya hindi siya mailigtas mula sa ere, kaya tumalon siya sa dagat at sinagip siya ng bangka ng Navy. Sa loob ng United States Navy cruiser, sinabi ni Kapitan Gonzaga sa mga Amerikano na inutusan siya ng mga hijacker na ibigay ang $100,000 at maglayag papuntang Somalia. Pinaputukan nila ang safe ng barko dahil mabagal itong buksan. Hindi alam ng lalaki ang sanhi ng pagsabog. Sabi ni Tabares, pinatay niya ang makina ng brulante at tumakas, pero hindi siya nakasama sa evacuation. Hinanap ng Philippine Sea ang mga piratang tumakas, pero wala na sila. Dumating ang tugboat mula Aden at nagbomba ng tubig dagat sa Brillante para apulain ang apoy. Lumipas ang 7 oras mula nang sakupin ng mga armadong lalaki bago may tugon. Ipinadala ang Poseidon at 5 Oceans para tiyakin ang kaligtasan ng mga labi ng barko. Nagpadala ang militar ng United States ng investigador para tukuyin kung may bagong taktika ang mga piratang Somali. Kumuha sila ng investigador mula sa kompanya ng siguro sa London para alamin ang totoong nangyari sa kanilang $100,000,000 na pananagutan. Naitatala ng Lloyd's ng London ang mga nawalang komersyal na barko sa isang leather na aklat. Hindi ito kumpanya ng siguro, kundi stock exchange para sa panganib kung saan nagbebenta at bumibili ng pananagutan ang mga insurer. Kumikita ang mga premium ng halos 40 bilyon taon-taon at halos lahat ay maaaring siguruhin sa Lloyd's na nakatuon sa pagpapadala. Pagkalubog ng barko, lumalapit ang mga kumpanya ng siguro at kliyente sa salvage company para makuha ang natitirang halaga mula sa labi ng barko. Ayon sa patakaran ng Lloyd's, may porsyento ang salvage company sa nailigtas nila. Madalas, binibigay ng ilang may-ari ng barko ang negosyo sa paboritong kumpanya kapalit ng parte ng bayad. Sa pagkakataong ito, itinalaga ng kumpanyang Suez, may-ari ng Brillante Virtuoso, ang Poseidon at 5 Oceans bilang salvage company. Pagkalipas ng 4 na araw mula sa distress call ng Brillante, lumipad si Marius Eliopoulos papuntang Aden at pinatuloy ang tripulante sa hotel. Binigyan niya ang bawat marinero ng $200 para sa bagong damit at naghanda magsumite ng claim sa nasirang tanker. Bago magbayad, kailangang maintindihan muna ng mga insurer ang hijacking, kaya't itinalaga nila si David Mockett.
May maliit na grupo ng Marine Surveyor sa bawat pantalan na nagtatala ng insidente para sa Lloyds at pandaigdigang pagpapadala. Sila ang nagdedesisyon kung babayaran o tatanggihan ang claim. Karamihan ay dating kapitan na may investigasyon na kasanayan. Si Mockett ang pangunahing surveyor sa Aden. Si David Mockett ay ipinanganak malapit sa Plymouth. Sumali siya sa merchant shipping line at madalas maglayag sa Saudi Arabia noong dekada 70. Lumipat siya sa Yemen noong 1978. Ang Yemen ay kabilang sa pinakamahirap at pinakamapanganib na bansa sa gitnang silangan. Ang pagkakabaril kay Mockett doon ay nagbigay sa kanya ng kredibilidad sa mga lokal. Nakipag-ugnayan si Mockett sa salvage company na Poseidon, ngunit tinanggihan siya ng pinuno nitong si Vasilios Virgos na bigyan ng access sa nasirang barko ng halos 1 linggo. Sa huli, nag-charter si Mockett ng fishing trawler papuntang tanker, kasama si Virgos sa pag-iikot. Nasa malalakas na alon ang barko, buo pa sa labas pero wasak na ang loob dahil sa sunog. Inikot ni Mockett ang barko at natagpuan niya ang malalalim na bara ng mamantikang tubig dagat mula sa 3 araw ng pag-apula ng apoy. Baluktot ang mga itim na bakal sa accommodation block dahil sa init. Kumuha siya ng larawan habang iniikot ang engine room na kalahating lubog sa tubig at delikado ng pasukin. Bumalik si Mockett sa pantalan at sinimulan ang ulat. Hindi sinusunog ng mga pirata ang mahahalagang barko o iniiwan matapos makuha ang kontrol. Kinukuha nila ang mga ito para sa ransom. Ikinuwento ni Mockett sa mga kaibigan ang kanyang hinala. Hindi tugma ang mga ebidensya. Minsan gumagamit ang mga pirata ng rocket-propelled grenades na siya lang naiisip niyang posibleng magdulot ng pagsabog at sunog pero wala namang palatandaan ng mga ito kahit saan. Kakaiba ang mga kwento ng crew. Mahirap paniwalaan na ang isang bihasang kapitan ay magpapapasok ng mga armadong lalaki sa kanyang barko sa mapanganib na karagatan kung kaduda-duda ang kanilang pagkakakilanlan. Kahina-hinala ang kwento. Sa Lloyds, milyon-milyong dolyar sa insurance ang nakataya sa mga tuklas ni Mockett. Sa email, ibinahagi niya ang agam-agam niya. Ayon sa kanya, ang mga piratang sumali ay tiwaling miyembro ng Yemeni Coast Guard o Navy. Nangako siyang magpapaliwanag pa agad. Kinabukasan ng alauna, umalis si Mockett sa opisina at nagmaneho pa uwi para magtanghalian. Sumabog ang bomba sa ilalim ng upuan niya. Agad siyang namatay at natanggal ang pinto ng sasakyan. Nahulog si Mockett mula sa sasakyan at bumagsak sa kalsada sa tabi ng basag na pinto. Nag-utos ng investigasyon ang Yemeni Ministry of Interior at nagsulat ng ulat ang kaibigan niyang si Roy Fessy. Ayon kay Fessy, napag-usapan nila ni Mockett ang brulante bago ito namatay at narinig niyang hindi pinaniniwalaan ni Mockett ang kwento ng mga piratang Somali. Pinaniniwalaan ni Fessy na pinatay si Mockett dahil sa mga nalalaman nito. Noong Hulyo 25, tinawagan siya ng British Embassy at binalaan na may banta sa kanyang buhay. Pinayuhan siyang magtago hanggang mailabas siya ng bansa. Kaya nagkulong si Fessy sa apartment ng mahigit 36 na oras. May grupong lalaking may Amerikanong punto na dumating sakay ng 4x4 at dinala siya sa paliparan. Akala niya may United States Special Forces noon sa timog ng Yemeni. Dumating si Jonathan Totman, isang British na detective upang imbestigahan ang pagpatay kay Mockett. May karanasan siya sa pagsisiyasat ng korupsyon at terorismo sa gitnang silangan. Magulo ang Yemen at nasa panganib ng bumagsak ang gobyerno nila. Isang suicide bomber ang pumatay ng 9 na sundalo bago dumating si Totman, kaya kailangan niyang samahan ng mabigat na armadong gwardiya sa lungsod. Kaunti lang ang ebidensyang pwedeng imbestigahan ni Totman. Agad nilinis ang lugar ng car bomb at nakuha agad ng pulisya ang laptop ni Mockett. Nagbanta ang Al-Qaeda sa mga kanluranin sa Yemen. Ngunit ayon kay Totman, malabong ito ay gawa ng terorista. Walang grupong umaako at maliit ang pagsabog. Namatay si Mockett pero walang ibang nasaktan sa abalang kalsada. Matapos ang pambobomba, hiniling ng kaibigan ni Mockett sa isang Pakistani surveyor na magsaliksik pa tungkol sa brilyante. Ikinulong ang Pakistani ng 5 araw sa gusali malapit sa pantalan matapos arestuhin. Pagkatapos siyang palayain, tumakas siya palabas ng bansa at itinuring ito ng kaibigan ni Mockett bilang babala na tigilan na ang pagtatanong. Iniimbestigahan ng United States Navy ang pagkasira ng brilyante. Napakaraming pera ang sangkot para hayaang hindi masagot ang mga tanong. Nagsulat ang United States Navy ng isang mapagdudang ulat batay sa mga pagsisikap ng Philippine Sea. Napansin nila na kahina-hinala ang pag-atake ng mga pirata sa barko ng 10 oras ng gabi na halos walang ilaw at agad na humiling sina Kapitan Gonzaga at punong Inhinyero Tabares na sumakay sa tugboat ng Poseidon matapos sagipin, tumanggi pa sa karagdagang panayam ng mga opisyal.
Ang mga pirata sa Gulpo ng Aden ay kadalasang maiitim ang balat ng mga Somali na nagsasalita ng wikang Somali. Ayon sa crew ng Brillante, karamihan sa armadong lalaki ay maputi ang balat at nagsalita ng hindi matukoy na Arabic. Ayon sa data recorder, naglakbay pakanluran ang tanker kahit timog ang Somalia. Noong huling Agosto, nakaangkla na ang Brillante sa ligtas na tubig malapit sa United Arab Emirates at iniimbestigahan ng mga inspektor. Kasama rito ang mga ahente mula sa United States Naval Criminal Investigation Service, mga eksperto sa sunog at pampasabog ng mga underwriter at investigador mula sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng barko at kargamento. Pumasok ang isang eksperto sa pampasabog sa isang silid na katabi ng makina at napansin niya ang umbok sa isang metal na plato sa sahig na tanging bomba lamang ang makakagawa. Ang pagsira ng barko para sa insurance ay perpektong krimen dahil pwedeng walang saksi, ebidensya o tagapagpatupad ng batas. Maganda ang tsansa na makalusot dito at halos palaging nagbabayad ang mga insurer ng Lloyds kahit papaano upang maiwasan ang alitan sa mga kliyente at mapanatili ang tuloy-tuloy na bayad ng mga premium. Kung hindi totoong hinijak ang Brillante, ibig sabihin gawa ito ng mga tao sa loob at may pagtatakip na umabot pa sa pagpatay. 15 buwan matapos ang pag-atake, namatay sa misteryosong paraan si Roger Stokes, isang abogadong kaibigan ni Market, matapos niyang subukang kolektahin ang hindi pa bayad na bill ng gasolina ng Brillante. Mukhang sinusundan ng panganib ang mga kumakalaban sa Brillante. Sa London, 4 na buwan matapos atakihin ang Brillante, 2 grupo ng insurer ang humaharap sa malalaking claim. Ang unang claim ay tungkol sa kargamento ng langis. Humihingi ang salvage company na 5 Oceans ng halos 30 milyon mula sa 3 underwriter, pangunahin ang Royal at Sun Alliance bilang gantimpala sa pagsagip ng kargamento. Ang pangalawang claim ay may kinalaman sa barkong Brillante. Ang kumpanyang Suez ni Marius Eliopoulos ay gustong mabawi ang mahigit 100 milyon mula sa grupong pinangungunahan ng Talbot Underwriting Limited. Nag-aatubili ang mga insurer magbayad at humihingi pa ng dagdag oras para sa investigasyon ng kanilang pribadong investigador. Nag-aalala ang Royal at Sun na baka masira ang reputasyon ng kumpanya dahil sa hindi magandang pakikitungo sa kliyente. Hindi na naghintay ng karagdagang investigasyon ang mga insurer ng kargamento at nagbayad sila ng 30 milyong dolyar sa mga tagapagligtas. Ang Talbot Syndicate ay gumamit ng mas agresibong paraan at tinanggihan ang claim ng Suez para sa barko. Dinimanda ng Suez ang mga insurer at naghanda para sa paglilitis. Nagpadala ang Talbot Syndicate ng investigador sa gitnang silangan at Gresya para alamin ang tungkol sa pag-atake, salvage at may-ari ng Suez na si Marius Eliopoulos. Nalaman nila na isa sa mga barko ni Eliopoulos ay nagkaproblema na noon sa baybayin ng Aden. Noong 2000 nasunog ang oil tanker na Ellie at habang nilalabanan ito ng tripulante, sumadsad ang barko. 3 buwan matapos, nagkaroon ito ng misteryosong aksidente sa kalmadong tubig ng Suez Canal at nahati sa 2. Ang claim na nasa 35 milyon ay tinutulan ng mga insurer at nauwi sa kaso, ngunit naayos bago umabot sa paglilitis. Si Nestor Tabares ang punong inhinyero ng barkong Eli. Nang sumadsad at nabiyak ang barko, 2 salvage company ang tumugon, Poseidon at 5 Oceans. Si Marius Eliopoulos ang may-ari ng tanker na Eli at Berlante gamit ang anonymous offshore companies. Nakatira siya malapit sa Athens at kontrolado rin ang mabilis na ferry papuntang Mykonos. Nagmay-ari si Eliopoulos ng hanggang 8 malalaking barko ng sabay. Noong 1900, 74 lumubog sa bagyo ang lumang kargamento nila ng mga kapatid niya na nagdulot ng pagkamatay ng 24 na marinero. Kinasuhan ng mga autoridad ng Gresya ang mga Eliopoulos dahil sa kapabayaan na nagdulot ng pagkamatay. Si Marius at ang isa niyang kapatid na si Ionis ay napawalang sala, ngunit ang isa pa nilang kapatid na si Antonis ay nahatulan noong 2000 at isa ngunit ibinasura ang kaso sa apela. Noong 2015 inakusahan ng Talbot Insurance Syndicate si Eliopoulos na nag-utos ng pag-atake kay Brillante Virtuoso. Ayon sa kanila, planado ang pag-atake sa tulong ng may-ari at tripulante. Ayon sa insurer, bomba ang nagsimula ng sunog para sirain ang barko. Binanggit ni Talbot ang mga salungat na pahayag ng mga marinero. Una, sinabi ng tripulante na kunwaring security team ang umatake, pero binago nila ito at sinabing nagpakilalang autoridad ang armadong lalaki.
na siyang sumagot sa tanong kung paano nalaman ng mga piratang Somali na may inaasahang escort ang tanker. Sinabi ng mga insurer na lubhang baon sa utang si Iliopoulos at nalulugi ang Brillante. Inakusahan ni Talbot na si Iliopoulos ang nagplano ng pagsira sa Brillante. Itinanggi ni Iliopoulos ang mga paratang at inakusahan ang mga insurer na nilalagay sa panganib ang kanyang reputasyon. Noong Abril 16 ipinatawag si Iliopoulos sa London Court para sa pre-trial hearing. Inakusahan si Iliopoulos ng pagtatago ng ebidensya at paghahak ng email ng mga ahente sa Gresya. Sa witness stand, nagbanta siya ukol sa mga paratang. Binalaan siya ng hukom na magpakabait. Pagkatapos ng pagdinig, inaresto si Iliopoulos dahil sa sabwatan upang gumawa ng panlilinlang. Inaresto siya at inimbestigahan sa istasyon ng pulis, ngunit pinalaya rin ng walang kaso. Hindi nakuha ni Iliopoulos ang kanyang $100 milyong. Tinanggihan ng hukom ang reklamo matapos ang pagtatalo sa korte at isinulat ito sa hatol. Nang mawala ng pasensya si Iliopoulos at tinakot ang mga insurer at legal na kinatawan nila, tuluyan na siyang nawala ng kredibilidad. Hindi nalutas ang pagkamatay ni David Mockett. Ayon kay Toten na nag-imbestiga, maaaring sangkot dito ang mga kriminal, terorista o mismong gobyerno. Ang huling destinasyon ng Brillante Virtuoso ay sa Gadani Beach sa Pakistan, kung saan ito ay binaklas at pinagpira-piraso ng mga manggagawa kapalit ng ilang dolyar bawat araw. Patuloy pa rin kasali si Iliopoulos sa industriya ng pagpapadala sa Gresya, na may bahagi sa ferry at tanker na nakarehistro sa mga hindi kilalang kumpanya. Habang dumadaloy ang langis, nasisindihan ito ng mga spark mula sa bumabagsak na barko. Kumakalat at lumalaganap ang apoy. Noong dekada 60, habang tumataas ang pangangailangan sa langis sa Europa, napagtanto ng industriya ng petrolyo na mas matipid kung magdadala ng langis mula gitnang silangan papuntang Europa gamit ang napakalalaking barko ng krudo o mga supertanker. Ang mga bagong supertanker na ito ay napakalaki kaya karamihan sa mga lumang pantalan sa Atlantic Ocean, North Sea at English Channel ay hindi kayang tumanggap sa kanila. Kaya iminungkahi ng mga kumpanya ng langis ang bagong oil terminal na kayang tumanggap ng supertanker. Ang bagong terminal ay magiging imbakan ng langis mula gitnang silangan bago ipadala sa mga refinery sa Europa gamit ang mas maliliit na barko. Karaniwan, ang mga padala ng langis ay dumadaan sa Suez Canal para sa mas maikling ruta mula gitnang silangan patungong Europa. Pero dahil limitado ang laki ng barko noon, napilitan ang mga supertanker na dumaan sa mas mahal at mahabang ruta sa Cape of Good Hope. Ang paglalakbay paikot sa pinakatimog na bahagi ng Afrika ay tumatagal ng 16 na araw na mas mahaba, na dadagdagan ng 4,800 milya ang biyahe at tumataas ang kabuuang gastos ng paglalakbay ng hanggang $20,000, nakatumbas ng $155,000 noong taong 2020. Dahil sa pagsasara ng Suez Canal noong 1969 bunsod ng 6 na araw na digmaan ng Israel at mga bansang Arabo, napilitan ang lahat ng barko na dumaan sa mas mahabang ruta. Mas maraming karga ang nadadala ng supertanker, kaya mas matipid at kaakit-akit gamitin, dahilan kung bakit tinanggap ito at isinabay ang ideya ng bagong terminal para matanggap sila. Noong 1966, itinukoy ng Gulf Oil Corporation ang isla ng Woody sa Bantry, Bay Island bilang pinakaangkop na lugar para sa bagong terminal. Nag-alok ang isla ng Woody ng malalim, protektadong daungan at malayo ito sa mga sentro ng populasyon o rutang pandagat. Sinimulan ang konstruksyon noong 1967 at natapos ang terminal noong 1969. Ang pasilidad sa dalampasigan ay may tank farm na kinabibilangan ng 2 tangke para sa ballast na pangunahing ginagamit upang tumanggap at maglinis ng maruming balas at tubig mula sa paghuhugas ng tangke ng mga oil tanker. May 15 pang storage tank na may kabuuang kapasidad na 1.3 milyong tonelada ng langis para sa diesel, krudo at bunker fuel ng mga sasakyang pandagat. Ang offshore jetty na 488 metro, ang haba ay 300 at 76 metro ang layo mula sa pasilidad sa dalampasigan. Ang jetty ay itinayo sa 22 poste o mga estrukturang pandagat na tinatawag na dolphins para makadaong at makapagbaba o makapagkarga ng kanilang kargamento ang mga supertanker. Tinawag na Dolphin 1 ang kanlurang dulo ng jetty na isinara.
at Dolphin 22 ang silangang dulo. Ang Dolphin 22 ay mayroong security hut, coin telephone box, at ginagamit bilang pasukan at labasan ng mga tao at crew papunta at pabalik mula sa mainland at sa pasilidad o terminal sa isla. Nang binuksan, ang jetty ay dinadaanan ng tulay mula isla. Kalaunan, inalis ito kaya nagbangka na lang ang mga manggagawa papunta at pabalik sa jetty. Noong 1968, nagsimulang magserbisyo ang motorbapor na tanker na Universe Island para sa Gulf Oil Corporation. Sa kapasidad na 300 at 12,000 tonelada ito, ang pinakamalaking barko noon, nagdadala ng langis mula Kuwait papuntang Woody Island. Ito ang una sa 6 na supertanker na in-order ng kumpanya. Isang supertanker ang dumarating sa Bantry Bay kada 10 araw. 3 mas maliit na feeder tanker ang magdadala ng krudong langis sa mga refinery sa Wales, Denmark, Netherlands at Spain. Napakamatagumpay ng terminal sa unang 5 taon ng operasyon. Noong Hunyo 10, 1975, muling binuksan ang Suez Canal kaya naging mas mahal na opsyon ang ruta sa paligid ng Afrika. Dahil sa delay at gastos ng paglilipat ng langis sa mas maliliit na tanker, nawala ang dating ekonomikong atraksyon ng mga supertanker. Ang resesyon at pagtaas ng presyo ng langis ay nagtulak sa mga industriya na magpatupad ng bagong sistema na tinawag na just-in-time upang mabawasan ang oras ng pag-iimbak ng mga produkto at mapabuti ang kanilang cash flow. Ibig sabihin nito, bumaba ang demand sa Woody Island Terminal. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, nahirapang mapanatili ng Gulf Oil Terminals Island ang viability ng terminal. Napilitan ang kumpanya na magtipid, pagsamahin ang operasyon at bawasan ang di kailangang gastos. 3 pagbabago ang ginawa sa pamatay-sunog ng terminal at offshore jetty para pababain ang antas ng sistema. Noong 1970s, nagpasya silang huwag nang panatilihing may pressure ang mga fire main sa lahat ng oras. Ang dispatcher sa control room na matatagpuan sa terminal ang mag-a-activate ng sistema kapag may emergency. Sunod, tinanggal nila ang automatikong trigger ng pre-mix foam system sa jetty. Remote na lang uli ito o-operate. Noong 1971, tinanggal nila ang remote control button sa control room na nagpapaandar ng foam sa gitnang plataforma. Ang motor vessel Betelgeuse na oil tanker ay may kapasidad na 121,400 tonelada ng langis. Ito ay itinayo noong 1968 sa Saint-Nazaire, Pransya, at pagmamay-ari ng Total Oil Societe Anonim, isang kumpanyang Pranses sa enerhiya at petrolyo. Hindi tulad ng ibang malalaking tanker, ang Betelgeuse ay hindi nilagyan ng loadicator o stress calculator na ginagamit para kalkulahin ang mga stress at puwersang yumuyuko sa estruktura ng barko habang naglo-load o nagbabalast. Ang ballasting ay parang paglo-load, pero tubig ang nilalagay o nilalabas ng barko para manatiling matatag. Ang loadicator ay tumutulong sa kapitan at punong opisyal na mabilis magplano ng kargamento at ballasting para matiyak ang ligtas na katatagan ng barko. Maraming barkong nagdadala ng langis ang naglalagay ng inert gas system dahil ang mga gas mula sa langis o gasolina ay madaling magliyab. Ang inert gas system ay ginagamit para magbomba ng inert na gas gaya ng nitrogen o carbon dioxide sa bakanteng tangke o saradong espasyo. Ito ang nagtutulak palabas ng anumang gas na madaling magliyab na pwedeng magdulot ng sunog o pagsabog. Pero walang inert gas system ang Betelgeuse. Hindi pa noon kailangan ang mga safety measure na ito, kaya hindi nag-invest ang Total. Noong 1977, ang Betelgeuse ay inilagay sa dry dock para sa isang espesyal na pagsusuri sa Singapore. Nagbigay ang mga surveyor ng listahan ng mga rekomendasyon para palitan ang mga kinakalawang na bahagi. Ilan sa mga metal deck plate ang nagpapalakas sa mga bahagi na madaling mabaluktot at magbakel kapag may karga, pati na rin ang ilang bahagi ng permanenteng ballast tank at sacrificial anode. Ginagamit ang sacrificial anode para protektahan ang mga metal na istruktura sa pag-akit ng kalawang at pagpapahaba ng buhay ng metal. Lahat ng barko ay may sacrificial anode at kailangan itong palitan ng madalas. Ang huling mungkahi ay lagyan ng protective coating ang mga permanenteng ballast tank. Tinanggihan ng Total ang lahat ng rekomendasyon dahil pinag-iisipan nilang ibenta at ayaw nilang pasanin ang gastos.
Noong Nobyembre 24, 1978 umalis ang Betelgeuse sa pantalan ng Ras Tanura, Saudi Arabia patungong Lexus, Portugal. Dala ang 74,000 metriko tonelada ng Arabian Heavy Crude Oil at 40,000 metriko tonelada ng Arabian Light Crude Oil. Plano ng Betelgeuse na dumaong sa Sinas, timog ng Lisbon, para magbawas ng karga. Ngunit napakasama ng panahon, kaya hindi ito makapasok sa daungan. Kaya nagpatuloy ito patungong Lexus, ngunit may barkong lumubog sa bungad ng daungan, kaya inutusan silang tumungo sa Woody Island. Naglayag ang Betelgeuse patungong Bantry Bay noong Disyembre 30 at naranasan ang masamang panahon sa Bay of Biscay. Habang papunta, nag-ulat ito ng tagas ng langis at inutusan na dahan-dahang pumunta sa Brest, France. Buti na lang, nahanap at naayos ng tripulante ang tagas, kaya nagpatuloy ang Betelgeuse papuntang Woody Island. Noong ika-4 ng Enero, 1979, dumating ang Betelgeuse sa Bantry Bay. Kailangan nitong maghintay bago makadaong dahil ilang araw nang nauna dumating ang kapatid nitong barkong Kashapi. Huling biyahe na ito ng Kashapi. Ibinenta na ito bilang scrap at dadalhin sa Taiwan para gibain. Noong Sabado, ika-6 ng Enero, eksaktong alas 8 ng gabi, natapos ng Betelgeuse ang pagdaong sa offshore jetty sa humigit kumulang 30 metro ang lalim ng tubig. Tinapos ng Pollution Control Officer ang Gulf Oil Safety Checklist sa barko na kinakailangan bago ibaba ang kargamento nito. Alas 11:15 ng gabi, sinimula ng Betelgeuse ang pagbaba ng 114,000 metriko toneladang krudong langis na tatagal ng 36 na oras. Noong Linggo, Enero 7, ilang tripulante ay bumaba ng barko papuntang Bantry Town at babalik bago hating gabi. Maghapon, bumisita ang dalawang tagasuri mula sa magkaibang posibleng mamimili ng Betelgeuse para suriin ang barko. Alas 6 ng gabi, natapos ng Betelgeuse ang pagbubuhos ng Arabian Heavy Crude Oil at inihanda ang natitirang 40,000 metriko toneladang Arabian Light Crude Oil. Alas 6:35 ng gabi, sinimulan ng barko ang ballasting o pagpuno ng ilang gitnang ballast tank ng tubig para mapantayan ang bigat ng nailabas na kargamento at patatagin ang barko. Umalis ang mga tagasuri sa barko papuntang mainland at dumating na ang mga tripulante mula Bantry. Sakay ng Betelgeuse ay may 41 tripulante, asawa ng panadero, harbor pilot at cargo inspector. Alas 8 ng gabi, nagsisimula ang night shift ng mga manggagawa ng Gulf Oil, 5 sa terminal at 6 sa pantalan. Pumupunta si John Connolly, ang dispatcher, sa control room ng terminal. Ang control room ay may malawak na tanawin ng maliwanag na pantalan at ng tanker, kaya madaling makita ni Connolly ang lahat ng aktibidad sa pantalan. Alas 11 ng gabi, napansin ng crew na hindi pa rin sapat ang trim at list ng barko, kaya nag-usap sila tungkol sa ballast. Walang load indicator ang Betelgeuse para matulungan ang kapitan at chief officer sa tamang kalkulasyon ng stress at distribusyon ng cargo o ballast sa barko. Alas 11:30 ng gabi, naglagay ng ballast ang crew sa ballast tanks para itama ang trim at list ng tanker. Hindi nila alam kung gaano na talaga kalawangin ang permanenteng ballast tanks ng barko. Habang napupuno ng tubig ang gitna at permanenteng ballast tanks, lumilipat at naiipon ang bigat sa gitna ng barko at nagsisimula itong lumubog sa gitna. Tumitindi ang stress sa gitna ng barko at ang mga sobrang kalawangin na deck plates at side shell plating ay nagsisimula ng mag-deform. Napupunit ang barko, lumalantad ang mga kable. Nagsisimulang tumagas ang langis mula sa napunit na mga storage tank dahil ang Betelgeuse ay walang inert gas system. Ang mga spark mula sa naputol na mga kable ng kuryente ay nagsindi ng mga nasusunog na singaw na tumatakas mula sa langis na umaagos mula sa napunit na mga tangke. Habang nababali ang likod ng barko, isang maliit na apoy ang sumiklab mula sa gitna ng barko bandang alas 12:31 ng madaling araw. Umapaw ang malaking langis sa magkabilang panig ng barko at sumiklab ito bandang 12:40 ng madaling araw. Makapal na usok ang bumalot sa gitnang plataporma, kaya napilitang magtago ang mga tauhan sa pantalan. Dahil hawak ni Connolly ang fire main sa control room, hindi makakuha ng tubig at bula ang mga tauhan sa pantalan para apulahin ang apoy. Sa radyo, naririnig ng mga tauhan sa lupa ang mga tawag sa mga bangkang pangkaligtasan at pagbukas ng fire hydrant. Tumawag sila sa control room ngunit walang sumagot. Umalis na sa control room ang dispatcher na si John Connolly. Bago
12:45 ng madaling araw, 15 minuto matapos unang makita ang apoy, napansin ni Connolly ang apoy pagbalik niya sa control room. Kaagad niyang pinaandar ang fire pump para magamit ang mga kagamitan sa pag-apula ng apoy sa pantalan. Sinubukan niyang isara ang emergency block valves para maputol ang daloy ng langis mula sa barko. Pero hindi gumana ang kill switch. Tumawag siya sa Gulf Oil Operations Manager para i-report ang emergency at nag-radio sa rescue boat Denmark para sagipin ang mga stranded sa pantalan. Narinig ng mga kalapit na bangka na Snave at Billboard ang radio control, kaya agad silang tumugon sa emergency. Tinawagan ni Connolly ang mga pumpmen sa powerhouse para pumunta sa pantalan at tumulong. Sa sobrang pagkasabik, nakalimutan niyang patunugin ang sirena sa gusali ng Gulf Oil o sa pantalan. Naalerto ang mga pulis ng Ireland o Garda sa emergency sa Bantry at nakita nila agad ang apoy mula sa kanilang istasyon. Tinawagan ng duty official ang control room ng Gulf Oil pero hindi makalusot dahil abala ang mga Lions. Alas 12:50 ng madaling araw, nagkaroon ng magkakasunod na maliliit na pagsabog sa ballast tank sa magkabilang bahagi ng barko. Nagsimulang makiusap ang opisyal ng polusyon sa pantalan kay Connolly sa radyo na magmadali sa pagdala ng rescue boat. Tiniyak ni Connolly sa kanya na papunta na ang rescue boat para sunduin sila. Ilang tripulante ng Betelgeuse ang nagmamadaling bumaba ng gangway at tumakbo papuntang Dolphin 22 sa silangang dulo ng pantalan para magligtas. Sinabihan ng piloto si Connolly na nasa likurang deck siya ng tanker kasama ang 4 na tripulante at tumatalon na sila sa dagat. Nakita ng pumpman ang apoy sa gitna ng Betelgeuse pero walang apoy sa pantalan. May apoy sa tubig sa ilalim ng pantalan pero hindi pa ito umaabot sa catwalk o Dolphin 22. Gumawa pa ng ilang tawag sa radyo si Connolly. Tinawagan niya ang postmistress para humingi ng karagdagang tulong at ang duty tug Bantry Bay para tumulong. Ang Bantry Bay tug ay 20 minuto ang layo mula sa Betelgeuse at umalis agad pagkatapos ng tawag sa radyo. Umalis ang Denmark mula Ascon Jetty sa tapat ng Dolphin, 22 jetty ng 1251 ante Meridiem at 5 minuto na lang bago sumapit ang 1254 ante Meridiem. Lalong lumalakas ang apoy, umaabot sa mahigit 60 metrong taas ang mga liyab sa gitnang plataporma. Umabot ang apoy sa jetty sa silangan ng gitnang plataporma at nilamon ang barko mula gitna hanggang likuran. Lumaganap ang apoy sa tubig patungong baybayin ng isla. Dumating ang Denmark sa Dolphin Jetty, 22 ng 1258 ang sumunod ang Snave matapos ang 4 na minuto, ngunit huli na ang bangkang rescue. Hindi ito makalapit dahil sa nasusunog na langis sa tubig at matinding init mula sa apoy. Parehong walang magawa ang dalawang bangka para iligtas ang mga buhay ng mga naipit sa jetty. Sa Bantry, inalerto ng Garda ang superintendent na agad nagpatupad ng plano para sa malalaking aksidente. Inalerto ang lokal na opisyal ng bumbero at pinatunog ang sirena ng bumbero sa bayan ng Bantry. Nalerto rin ang mga bumbero sa Dunmanway at Skiberin, mga kalapit bayan. Alas 1:06 ng madaling araw, narinig ang malakas na ugong at putok mula sa Betelgeuse. Kasunod ang matinding pagsabog ng mga gitnang ballast tank. Naghati ang pagsabog sa tanker at itinapon sa tubig ang mga lalaki sa pantalan. Ang langis na karga pa rin sa barko ay nagliyab at ang apoy ay umabot ng higit sa 70 metro ang taas na may temperatura na lampas sa 1,000 degrees Celsius. Dahil sa lakas ng pagsabog, natangay ang mga piraso ng barko at langis hanggang lambak ng Mila na higit 6 na milya ang layo. Isang malaking shrapnel mula sa barko, kasinlaki ng kotse, ay muntik tumama sa isa sa mga tangke ng imbakan ng langis. Ang tunog ng mga pagsabog ay naririnig sa halos buong West Cork at umaabot pa hanggang 35 milya ang layo. Sa West Lodge Hotel sa Bantry, natigil ang sayawan tuwing Linggo ng gabi dahil sa pagyanig ng sahig. Sa labas, pinapaliwanag ng apoy ang malamig na langit ng Bantry. Sa isla ng Whitty, 14 na pamilya na naninirahan sa isla ang nagmamadaling sumakay sa kanilang mga bangka upang tumakas papunta sa mainland. Inilarawan nila ang eksena na parang Pompeii, kung saan ang mga apoy ay sumisirit ng 40 metro pataas sa langit at ang mga pira-pirasong bakal ay bumabagsak sa ibabaw ng mga kulungan ng baka. Parang tanghaling tapat ang liwanag sa kanayunan. Sinubukan tumulong ng mga manggagawa ng Gulf Oil pero hindi umandar ang fire truck.
Nagkaproblema rin sila sa mga fire hydrant at fire hose at wala silang breathing apparatus o proteksyon na kasuotan. Dumating ang tugboat Bantry Bay sa pantalan ng 1:30 AM. Sinubukan ng kapitan na hilahin ang Betelgeuse palayo sa pantalan, pero naipit ang quick release mechanism sa pantalan at hindi mapalaya ang tangke. Nakapasok ang mga bumbero mula Bantry, Skiberin at Don Manway sa isla gamit ang maliliit na ferry boat. Nadiskubre ng Bantry Fire Brigade na hindi umaandar ang 2 Land Rover at ang terminal fire engine. Nasiraan ang truck na may dalang kagamitan sa sunog mula Ascon Jetty papuntang tank farm. Hindi makalapit ang mga bumbero sa nasusunog na barko, bumagsak ang konkretong pantalan sa dagat. Nagpasya ang mga bumbero at mga empleyado ng Gulf Oil Terminal na ituon ang kanilang pagsisikap sa pagpigil ng pagkalat ng apoy papunta sa tank farm at pagpigil sa pagkalat ng langis. 12 oras matapos ang pagsabog, 1:00 ng hapon, lumubog ang Betelgeuse sa 30 metrong lalim habang nakausli pa rin ang unahan sa ibabaw ng tubig. Dahil dito, naapula ang pangunahing apoy at naapula ng mga bumbero ang huling apoy bandang 8:00 ng gabi noong Linggo. Hindi makalapit ang mga tagapagligtas sa barko dahil sa ulap ng nakalalasong at madaling magliyab na gas na maaaring biglang sumiklab. 2 linggo bago nawala ang nakamamatay na ulap, kaya noon lang sila nakapagsimulang mag-ahon ng mga bangkay at magbomba ng natitirang krudo mula sa nasirang barko. Sa kabuuan, 51 ang namatay. 41 tripulante ng Betelgeuse, asawa ni Baker, ang Irish na piloto, isang cargo inspector, 6 na manggagawa ng Gulf Oil Jetty at isang Dutch na diver na namatay habang isinasagawa ang salvage operations. 27 lang sa 51 namatay ang narecover at inilibing sa sementeryo ng simbahan ng San Finbar na tanaw ang Bantry Harbor. Ang L. Smith Company, isang Dutch salvage firm, ang nag-ahon sa Betelgeuse. Sa 4 na bahagi, hinila ang unahan ng barko sa dagat 100 milya mula baybayin at nilubog. Nagprotesta ang mga mangingisda, kaya 2 bahagi ang dinala sa Espanya para itapon. Binaklas ang huling bahagi sa lokal na lugar at natanggal lang noong Hulyo 1980. Lubhang nadumihan ang lokal na pangingisdaan at natapos lang ang paglilinis noong 1973. Umabot sa $120 milyong ng United States ang gastos sa pagsalba, paglilinis at kabayaran, kabilang ang binayaran ng total, may-ari ng barko, sa Gulf Oil. Karamihan sa gastos ay binayaran ng mga kumpanya ng siguro at naayos sa labas ng korte ang mga paghahabol. Nagbuo ang pamahalaan ng Ireland ng tribunal para imbestigahan ang insidente ng mahigit 1 taon at naglabas ng 480 pahinang ulat. Binanggit ng ulat ang 3 dahilan: mahinang kondisyon ng 11 taong Betelgeuse, maling proseso ng pagdiskarga at pagbabalast na sinabayan ng kakulangan sa pagsasanay ng tripulante, at hindi sapat na sistema ng pamatay-sunog at pagsagip sa barko at pantalan. Pinuna ng tribunal ang pamahalaan sa kabiguang magpatupad ng regulasyon para matiyak ang wastong kaligtasan at pang-emergency na pamamaraan. Hindi na muling binuksan ng Gulf Oil ang terminal sa Woody Island, at isang pag-aaral ng posibilidad noong 1985 ang nagpakita na wala na itong potensyal na magamit sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Kinabukasan, ibinalik ng Gulf Oil sa pamahalaan ng Ireland ang kanilang lease sa lugar. Matapos ang limitadong pagkukumpuni, ginamit ng pamahalaan ng Ireland ang terminal para sa estratehikong reserba ng langis. Sa matitinding sakuna, ang pagdududa, komplikadong desisyon at kawalan ng pasya ay nagdudulot ng nasasayang na oras na pumapabor sa insidente. Noong Abril 2010 habang nagbubutas sa Macondo Prospect, sumabog ang Deepwater Horizon oil rig, dahilan ng pagkamatay ng 11 tripulante at malaking apoy na tanaw mula 40 milya. 2 araw matapos ang insidente, lumubog ang rig at nagdulot ng pinakamalaking oil spill sa dagat. Ang Deepwater Horizon ay isang ultra-deepwater, dynamic positioned, semi-submersible offshore drilling rig.
Kayang mag-drill ng rig ng oil well sa tubig na hanggang 8,000 talampakan ang lalim gamit ang high-tech dynamic positioning system na may 8 azimuth thrusters. Bawat azimuth thruster ay kayang umikot ng 300 at 60 degree para mapanatili siyang matatag sa isang posisyon 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Pinupuno ng tubig dagat ang bawat paa niya bilang ballast para manatili siyang matatag sa magulong dagat. Pagmamay-ari ito ng Swiss na Transocean at pinapatakbo ng British Petroleum na inuupa sa halagang 496,800 kada araw. British Petroleum ang naglalagay ng tauhan, kagamitan at kumukontrata ng support vessel para mapanatiling gumagana ito na nagdadagdag ng 500,000 kada araw. Sa halos $1,000,000 kada araw para mag-drill ng oil well, masasabi mong napakalaki ng pressure na tapusin agad ang pagbabarena ng bagong balon at lumipat na sa mas mahalagang gawain ng pagpapaandar at pagbebenta ng langis. May e-drill din siya na nagpapadala ng real-time na datos ng pagbabarena sa mga teknikal na tauhan sa Houston, Texas. Nagbabarena ang Deepwater Horizon ng mga balon sa oil fields ng Atlantis at Thunder Horse. Kinilala siyang makapangyarihang rig na may maganda ring tala ng kaligtasan. Noong Setyembre 2009, nagbabarena ang rig ng pinakamalalim na oil well sa kasaysayan sa lalim na 35,000 talampakan sa Tiber Oil Field, Keithley Canyon, 250 milya timog silangan ng Houston. Sa operasyon, ang rig ay aktibo sa 73% ng mga araw ng trabaho. Ang natitirang oras ay para sa paglipat ng lokasyon o regular na maintenance. Ang sukat nito ay 300 at 67 talampakan ang haba at 200 at 56 na talampakan ang lapad. Ang drilling deck ay halos kasing laki ng isang football field. Ang drilling derrick niya ay 300 at 20 talampakan ang taas at may 2 crane sa gilid. Kapag na-stabilize, umaabot ito sa lalim na 100 at 36 na talampakan. Sa ilalim ng deck ay may mga tirahan para sa hanggang 100 at 46 na tao na may mga pasilidad tulad ng gym at sinehan. Tinatawag ng crew siya bilang isang lumulutang na Hilton. May bagong teknolohiya siyang gamit para pigilan ang blowout, na ang labas ng langis o gas na may mataas na presyon nang walang kontrol. Ang aksidenteng sulyap ng apoy sa blowout ay posibleng magdulot ng malaking sunog. Kaya nitong ilihis at isara ang langis at gas at makatakas mula sa balon kung may blowout. Mayroon siyang mga sistema para maiwasan ang mga pagsabog at mga alarma para bigyan ng babala ang mga tauhan. Regular na nagsasanay ang mga tauhan sa pagtugon sa mga emerhensya at mayroon siyang mga bihasang leader. Mayroon silang 400 toneladang blowout preventer sa ilalim ng dagat na may iba't ibang paraan para isara ang balon kapag may emerhensya. Pinakamalakas dito ang hydraulic shears na pumuputol ng drill pipe, nagseselyo ng balon at nagdidiskonekta sa horizon mula sa balon. Tinatawag itong Emergency Disconnect System or Emergency Disconnect System. Isang pulang button sa drill shaft at tulay ang nag-a-activate ng shears, ngunit ayon sa Well Control Handbook ng Transocean, pang-emerhensya lang ito ginagamit. Baka hindi na rin mahalaga iyon dahil hindi ginagawa ng Transocean ang mahal na 90-day maintenance inspection na sinabi ng manufacturer na dapat gawin kada 3 hanggang 5 taon. Pareho ang sinasabi ng pamantayan ng industriya at regulasyon ng gobyerno. Ayon sa British Petroleum at Safety Consultant ng Transocean, ang 10 taong blowout preventer ng Horizon ay lampas na sa takdang inspeksyon. Nagpasya ang Transocean na sapat na ang regular nilang maintenance program sa ngayon. Noong Pebrero 2010, nagsimulang mag-drill ang Deepwater Horizon sa Macondo Prospect malapit sa baybayin ng Louisiana. Ang prospect ay pag-aari ng British Petroleum Anadarko Petroleum at Moex Offshore. Umaga ng Abril 20, nagtipon ang drilling crew kasama ang mga boss para talakayin ang araw. Ang pangunahing gawain noon ay tapusin ang well from hell. Nahuhuli na sa schedule ang Macondo well, kaya ipinadala ang Deepwater Horizon para ayusin ito. Mula Pebrero hanggang Abril, mabilis nag-drill ang Horizon, pabor sa crew dahil nakabase ang bonus nila sa schedule. Ngunit tumataas din ang panganib sa bilis ng trabaho. Ang Horizon ay nahaharap sa malalakas at biglaang geological na puwersa. Mapanganib ang mabilis na pagpasok sa high-pressure na reserba ng langis at gas na 3 milya ang lalim. Dahil hindi matatag at poroso ang mga formasyon sa Golpo ng Mexico, mas nagiging mahirap ito. Patuloy na nawawala ang mabigat na drilling fluid o putik sa mga bitak ng formasyon ng bato. Ang putik ay ipinapadadala sa loob ng balon ng pagbabarena upang mag-lubricate ng ulo ng drill at patatagin ang balon.
Pagkatapos, ang putik ay bumabalik sa tubo ng balon, iniaakyat ang mga bato palabas at papunta sa ibabaw. Sa pambutas, ang bato ay inihihiwalay sa putik at muling pinapadala pababa para ulitin ang proseso. Ang pagkawala ng putik sa butas-butas na bato ay nagpapababa ng bigat na nagtutulak sa langis at gas, kaya biglang tumataas ang presyon at nahihirapan kontrolin ang balon. Ilang linggo bago nito, nagkaroon ng matinding pagtaas ng presyon na naging sanhi ng pagkabara ng mamahaling kagamitan sa balon. Itinigil ang mga operasyon sa loob ng 9 na araw habang patuloy na sumisingaw ang gas papunta sa opisina ng rig na kilala bilang drill shack. 2 British Petroleum ehekutibo at 2 Transocean opisyal ang nakipagpulong kay Jimmy Harrell, tagapamahala ng rig. Lumipat sila roon para purihin ang crew sa kaligtasan at talakayin ang masikip na schedule ng Horizon. Dapat tapusin ng rig ang Macondo, well at ilang pagkukumpuni bago simulan ang 2 mahalagang proyekto para sa British Petroleum. Gusto ng ehekutibo na on time ang Horizon dahil nakadepende ang bonus sa pagtitipid at pagsunod sa deadline. Itinatanggi ng British Petroleum na pinapamadali nila ang crew ng Horizon, pero laging nagbabago ang mga plano nila sa paraan na nakakatipid ng oras pero mas delikado. Bago maisara ng Horizon ang Macondo at makaalis, may mahalagang pagsusuri pang gagawin sa gabi. Sa negative pressure test, aalisin ng crew ang putik sa balon at papalitan ng mas magaan na tubig dagat para makita kung tataas ang presyon sa pipeline. Kung mangyari ito, posibleng may tumatagas na langis at gas sa tubo. Wala ring pamantayan o patakaran ng gobyerno. 24 na salita lang ang tagubilin ng British Petroleum para sa pagsusuri. Pinag-uusapan ng mga ehekutibo at drilling crew ng British Petroleum ang engineering, pero hindi sila magkasundo sa resulta. Habang isinasagawa ang pagsusuri, tumataas ang presyon at si Wyman Wheeler na namumuno sa operasyon ng pagbabarena ay nag-aalala. Tingin ng British Petroleum Executive, maayos ang resulta ng pagsusuri at pinag-uusapan ng rig managers kung kailangan pa itong ulitin. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, naulit ang pagsusuri at nagkasundo ang lahat na matatag ang Macondo well. Sa loob ng ilang oras, matatapos na ang 21 araw na trabaho ng drilling crew at papalit na ang bagong crew sa rig. Binabantayan ni Joseph Keith ang mga blowout gauge. Sa 7 taon niya sa Horizon, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong karaming aktibidad habang nagsiselyo ng well. Hindi siya komportable. Maaaring maapektuhan ang kanyang mga instrumento sa dami ng trabaho, pero hindi niya sinasabi sa iba ang pag-aalala niya sa pagbabantay ng well. 8:50 ng gabi, pinalalabas ng drilling crew ang putik mula sa well bilang paghahanda sa pagselyo at pagbawas ng bigat na tumutulak sa langis at gas. Gising na ng halos 18 oras si Ginoong Isel, namumuno sa pagbabarena. Kumustahin niya ang team kung may alinlangan pa sa huling pagsusuri. Sinabi nila sa kanya na ayos ang lahat at magpahinga na siya. Noong ika-21-38, dumaan ang langis at gas sa 5 palapag na blowout preventer ng Horizon sa ilalim ng dagat. Ang blowout preventer ay fail-safe. Pero kapag nakalusot ang langis at gas, hindi na ito mapipigilan sa pag-akyat sa 5,000 talampakang riser pipe, bumubulwak at sumisirit ang drilling mud mula sa balon na parang fountain. Isang floor hand sa itaas na palapag ang nakakita sa biglang pag-agos ng mamantikang putik at agad na gumana ang kanyang pagsasanay. Naghahanap siya ng tulong para maglagay ng espesyal na balbula sa drill pipe na siyang pipigil sa blowout. Pero agad niyang napansin na walang ibang floor hand sa drilling floor na makakatugon. Lahat ay nagmamadaling ihanda ang rig para maisara ang balon at makauwi na. Ang putik at tubig ay tumatalsik sa derrick sa lahat ng direksyon na may matinding lakas. Parang makina ng jet ang tunog ng blowout, matinis at humuhuni. Bumaba ang floor hand mula itaas papuntang drilling floor at agad nabasa. Nabalutan ng putik ang protektibong salamin niya. Napansin ng operator ng crane na humupa saglit ang putik at inakalang kontrolado na ito ng drilling crew. Pero bigla itong sumabog muli, mas malakas pa kaysa dati. Isang mausok na ulap ng gas ang sumisirit mula sa isang tubo sa itaas ng derrick. May 2 paraan ang Horizon para depensahan ang sarili laban sa pagtaas ng langis at gas papunta sa rig. Maaaring paikutin ng drilling crew ang isang balbula at ilihis ang blowout papunta sa dagat o maaari nila itong pigilan sa rig sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang aparato na tinatawag na mud gas separator. Mas pinipili ang mud separator sa maliliit na putok dahil naiwasan ang paglilinis at investigasyon sa oil spill. Ang drilling team ay kumikilos
para kontrolin ang blowout gamit ang mud separator. Ngunit agad itong napuno at kumalat ang ulap ng gas sa likod ng deck. 6 na pangunahing diesel engine ng Horizon ay pinapagana ng air intake sa itaas ng deck. Kung ang mga makina ay magsimulang sumipsip ng hangin na may halong gas, nanganganib silang bumilis ng husto hanggang sa masira. Ang control room ng makina ay matatagpuan sa gitna ng 6 na pangunahing makina. Sa control room, umiilaw ang computer console bilang babala na may na-detect na gas ang mga sensor sa rig. Sa tulay, naramdaman ng crew ang pagyanig. Si Kurt Kuchter, 34 na taong gulang na kapitan ng barko, ay may nararamdamang mali. May matinis na huni sa closed-circuit television, nakikita nila ang putik na lumilipad papunta sa dagat. Nagsisimulang mag-ilaw ang mga gas alarm sa computer console sa control room. Kumalat ang gas sa rig mula drilling floor hanggang main deck. Magenta ang lahat ng ilaw, senyales ng mataas na antas ng nasusunog na gas. Umaasa ang alarm system sa maraming sensor na maingat inilagay sa iba't ibang bahagi ng Horizon. Kapag may sensor na nakakita ng apoy o gas, may alarmang umiilaw sa computer console. Hindi lang sa tulay, kundi pati na rin sa 2 pang mahalagang bahagi ng rig, ang drill shack at ang engine control room. Sa teorya, ibig sabihin nito ay kahit sino sa 3 mahalagang lokasyon ay maaaring agad na makaresponde sa unang senyales ng problema. Ang sistemang ito ay automatikong nagpapagana ng General Master Alarm para ipahiwatig ang paglikas sa rig kapag may mataas na antas ng gas. Tinanggal ng Transocean ang automatikong tampok at ginawang mano-mano ang activation ng General Master Alarm. May basbas ng Coast Guard ang pagbabago pero may pangamba ang mga tripulante sa kaligtasan ng setup. Ayaw ng Transocean magising ang mga tao ng 3 anti-meridiem dahil sa maling alarma. Si Andrea Flatas, batang opisyal sa tulay, ay naka-duty kasama ang boss niyang si Yancey Keplinger, ang senior na namamahala sa dynamic positioning. Sanay siyang magtaas ng alarma at alam na pwede nilang i-activate ang emergency shutdown system pero hindi siya sinanay kung paano ito gamitin. Ang emergency shutdown system ay magsasara ng mga ventilador ng ventilasyon para pigilan ang pagdaloy ng gas, papatayin ang mga kagamitang elektrikal at lilimitahan ang mga pinagmumulan ng pagsiklab at maaari ring patayin ang mga makina. Iba ito sa emergency disconnect system ng tulay at hindi nila ina-activate ang alinman sa emergency response system na ito. Ang emergency shutdown system ng Horizon ay nakadepende sa tao. Binalaan ang Transocean na dapat agad at tama kumilos ang crew kapag may stress, kaya humihina ang shutdown system. Isang safety consultant ang nagmungkahi sa Transocean na baguhin ang sistema para mabawasan ang pagdepende sa tao. Ngunit tumutol ang Transocean at sinabing mas delikado ang automatikong sistema. Hindi alam ng karamihan sa crew ang emergency. Nagtutulog, nanonood ng telebisyon, tumatawag o nagpo-post sa Facebook habang bumabalot ang manipis na ulap ng gas sa drilling floor. Ramdam at nalalasahan ng mga floor hand na nilalabanan ang blowout ang gas. Nagising si Ginoong Isil, namumuno sa pagbabarena. Matapos ang 15 minutong tulog dahil sa tawag mula sa drilling deck, sinusubukan nilang punan ang balon at kailangan ng tulong. Sa pagdaan niya sa pasilyo, nadaanan niya ang executive ng Transocean na nagtatanong, ngunit hindi siya sumagot. Nagkaroon ng sapat na pag-iisip ang mga driller na patayin ang mga pump. Inaalis ang putik mula sa balon, ngunit naghintay muna sila bago ito selyuhan. Alam nila na may 400 toneladang blowout preventer, silang may hydraulic shears na kayang putulin ang drill pipe at selyuhan ang balon. Mas gusto nilang iba ang magdesisyon. Sumunod, bumuhos ang mga likidong gamit sa pagbabarena sa barkong Damon B. Bankston, 200 at 60 talampakang work vessel na nakadaong sa Horizon. Nagradyo ang kapitan ng Bankston sa tulay ng Horizon at sinabing lumayo sa ligtas na distansya. Narinig ng mga lalaki sa engine control room ang usapan sa radyo ng Bankston. May access din sila sa emergency shutdown system. Kung iaangat nila ang plastic na takip at pinindot ang button, mamamatay ang mga makina agad. Pero wala pang nagtaas ng alarma. Sinabihan silang may well-controlled situation, pero wala silang dahilan para maniwalang higit pa ito sa isang normal na kick. Hindi nila alam na may napakadelikadong gas na naiipon sa itaas. May panganib din kung mag-o-overreact sila at patayin ang mga makina. Ang Horizon ay maaaring lumihis mula sa posisyon nito sa ibabaw ng balon na posibleng makasira sa mga kagamitan sa pagbabarena at magdulot ng magastos na pagkaantala. Ano man ang mangyari, hindi nila iniisip na may autoridad silang pindutin ang emergency shutdown at palaging nag-aantay ng utos mula sa tulay.
Sa katunayan, walang komunikasyon o koordinasyon sa pagitan ng tulay, ng drill shack at ng engine control room. Wala ring ginagawa ang mga lalaki sa engine control room. Kumikislap ang emergency lights sa console. May nag-activate ng emergency shutdown ng electrical at ventilation systems malapit sa drilling floor. Hindi pa pinindot ng tulay at ng engine control room ang emergency shutdown. Inactivate ng mga lalaki sa drilling shack ang isang sistema para maiwasan ang pagsabog sa drilling floor. Pero hindi nito naaapektuhan ang mga makina o ventilation systems. 2 sa 6 na makina ng rig ang gumagana. Makina 3 at size. Bumibilis na ang mga ito at tumutunog ng matinis. May rig saver na safety device na dapat pumigil sa makina kapag sobrang bilis. Ngunit patuloy pa rin ang matinis na tunog. Sa electronic shop sa tabi, sumabog ang isang computer monitor. Tapos isa-isang pumuputok ang mga bumbilya. Nagkagulo ang mga lalaki sa drill deck, nagunahan sa mga tubo at nagmadaling tumakbo sa hagdanang pababa mula main deck. Namatay ang ilaw kaya't nabalot sila sa dilim. Bumaba sila sa hagdanan nang biglang sumabog ang engine 3. Malapit sa pagsabog ang engine control room at electronic shop. Ang unang pagsabog ay tumalsik ang pinto ng electronic shop at tumama sa ulo ng technician. Dumugo ang kanyang muka habang kinakagat niya ang maliit na flashlight at gumapang. Naabot niya ang isa pang pinto, ngunit tinangay siya ng pangalawang pagsabog mula sa engine 6 ng 30 talampakan. Gumapang siya ulit at inakyat ang 2 lalaki sa engine control room. Akala niya patay na ang mga ito dahil hindi sila sumasagot. Nakatakas siya sa lifeboat deck malapit sa engine control room. Nawasak na ang estruktura sa tabi ng engine 3 pero buo pa ang 2 lifeboat na may kapasidad sa 73 tao. Naisip niyang ilunsad ang isa mag-isa pero nagpasya siyang mag-alok ng tulong sa tulay. 2 minuto matapos ang pagsabog, pinindot ng crew sa tulay ang General Master Alarm para gisingin ang natutulog na crew. Tinamaan ng pagsabog ang mga crew ng Horizon na hindi alam ang panganib. Nawala ng malay ang isang naghuhugas ng pinggan at isa pa sa laundry ang natrap at nabugbog. Ibinaba ng operator ang boom sa duyan. Tapos nilamon siya ng usok at apoy habang lumalabas ng cab at bumababa sa spiral na hagdan. Ang alon ng ikalawang pagsabog ay pansamantalang nagpapatay ng apoy. Ngunit tinamaan siya at bumagsak ng una ang ulo sa deck na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa kabilang bahagi, tinangay ng pagsabog ang ikalawang crane operator sa likod ng cab. Binalot ng fireball ang derrick at umikot sa kanyang cabin. Tinangay si Ginoong Isel, punong driver, ng 20 talampakan sa bulkhead habang papasok sa opisina. Gumapang siya gamit ang kamay at tuhod, sinusundan ang agos ng hangin hanggang mapansin niyang iyon ay gas. Patuloy siyang gumapang para makalabas. Ang crew ay nagtungo sa tulay dahil wasak na ang silid ng makina at drilling shack. Ang tulay na lang ang natitirang buo na control center. Pagpasok nila, nadatnan nila si Kapitan Kuchter na sumisigaw kay Andrea Flatus dahil pinindot nito ang distress signal ng Horizon. Sumigaw ang crew na wala na ang silid ng kontrol ng makina, kaya hindi nila mapapagana ang kuryente o malalabanan ang apoy. Nasa patay na barko na sila at hindi matanggap ng kapitan ang balita. 9 minuto na mula nang bumagsak ang putik sa drilling floor. Inutusan ng kapitan si Andrea Flatus na mag-anunsyo ng emergency pero natakot siya at tumangging gawin ito ngayon. Sumigaw si Yancy Keplinger, senior opisyal ng Dynamic Positioning, sa intercom, "Sunog, sunog, sunog." May isa pang paraan para hindi lumubog ang Horizon. Kailangan nilang i-activate ang Emergency Disconnect System. Emergency Disconnect System para magbigay signal sa blowout preventer na pakawalan ang Horizon at selyuhan ang balon. Sumigaw ang supervisor ng blowout system kay kapitan na pinipindot na niya ang Emergency Disconnect System. Ito na ang pinakamalakas na hakbang para mailigtas ang rig, pero may pagtutol pa rin. May nagsabi na kailangan si Jimmy Harrell, boss ng rig, para aprubahan ang Emergency Disconnect System. Nasa shower siya nang magsimula ang mga pagsabog. Sumabog sa kanyang silid, tumilapon ang salamin at insulation sa shower. Nasugatan ang mata niya, kaya't may dugo sa muka at halos bulag. Nagtungo siya sa tulay. Pagdating niya, tinanong siya ng kapitan kung pwedeng pindutin ang Emergency Disconnect System at agad niya itong inaprubahan. Ngayon, kailangang paganahin ang standby generators para magbigay ng sapat na kuryente sa isa pang makina at labanan ang sunog. 3 tripulante ang nagtungo sa generator pero nabigong paganahin ito. Hindi na mahalaga iyon dahil isa lang sa 2 miyembro ng firefighting teams ang nakarating sa kanyang fire station pagkatapos ng mga pagsabog. Hindi malinaw kung dahil sa poor maintenance o nasira ng pagsabog,
pero hindi gumagana ang emergency disconnect system. Ang abot tanaw ay nakakabit sa isang balon na hindi nila kayang selyuhan. Wala nang magagawa ang crew kundi iwanan ang rig. Isang grupo ng tuliro, lalaki at babae, ang naglalakad sa lifeboat deck habang naririnig at nararamdaman ang apoy na sumusunog sa derrick. Nagsisiksikan ang crew sa mga lifeboat. Sumisigaw ang mga lalaki sa coxswain na ilunsad agad ang lifeboat dahil maaaring bumagsak ang nasusunog na derrick. May ilan nang umiiyak. Unang umalis ang lifeboat number 2 kahit kulang sa pasahero. Tumanggi si Darren Rupinski, coxswain ng lifeboat 1, na umalis na may bakanteng upuan. Nagsisimula ng tumalon ang mga lalaki mula lifeboat deck sa gulpo at may ilan ding nadudulas at nahuhulog sa tubig. Kalma ang tubig sa gulpo at ang mga nahulog ay lumangoy palayo sa nasusunog na labi. Pumutok ang mga nitrogen tank sa pangunahing deck. Umalis ang dalawang lifeboat kahit may 10 tao pang buhay sa panganib. Bumalik sa tulay ang 3 crew na nagpaandar ng generator at nadatnan pa sina Kapitan Andrea Flatus at Yancy Keplinger. Nagdesisyon silang iwanan na ang barko. Nakakita sila ng inflatable life raft pero nahirapan silang palayain ito mula sa deck, palubuhin at ibaba. Hindi nila ito na ensayo sa mga evacuation drill. May maliliit na pagsabog sa paligid nila at matinding init ang umaakyat mula sa ilalim ng peligrong lugar. Ibinaba nila ang life raft pero hindi mapadyak palayo sa nasusunog na lugar. Lumangoy si Kapitan Kushter sa rescue boat ng Bangston, kinuha ang kutsilyo at bumalik para putulin ang tali ng life raft. Tumalon ang mga nakaligtas mula sa helideck na halos 200 talampakan ang taas. Sa 126 na tripulante ng barko, 11 ang namatay. Karamihan ay mula sa drilling crew na nasa gitna ng apoy. Lumubog ang Deepwater Horizon sa loob ng 36 na oras. Nagpatuloy ang pagtagas ng langis hanggang matakpan ang balon noong Hulyo 15, halos 3 buwan mula sa aksidente, kaya naging isa ito sa pinakamalalaking oil spill sa kasaysayan. Napansin ko na sa ganitong kalaking aksidente, 3 bagay ang nakakaapekto sa paggawa ng desisyon. Ang hindi paniniwala na totoong nangyayari ito, na normal na reaksyon sa traumatic na pangyayari. Ang unang yugto ng pagdadalamhati ay pagtanggi. Tinuturuan ng pagsasanay na subukan muna ang pinakamurang solusyon, kaya hindi agad nakikita ng crew ang tindi ng sitwasyon at kailangan nilang alamin kung sapat na ba ang ginagawa nila para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Kadalasan, ang sitwasyon ay 5 hakbang na ang nauna sa kanila. Hindi ako inhinyero, kaya hindi ko alam kung posible ang blowout preventer na isang trabaho lang kaysa maraming antas ng pagpapasya. Lahat ay umiiwas na pindutin ang button dahil napakatiyak ng resulta. Gunting, hihiwa ang tubo at aabutin ng daan-daang milyong dolyar para makabalik sa simula. Siguro may mga inhinyero dyan na makakasagot nito. Pwede bang magdisenyo ng blowout preventer na kayang isara ang balon na parang gripo na mabilis buksan at mabilis ding isara? Isipin mo kung gaano kadali ang mga desisyong ito kung pwedeng agad patayin ang gripo. Isang problemang nalutas ng walang time pressure, tapos pagkatapos ng 10 minuto, bubuksan ulit. Nahaharap ang British Petroleum at Transocean sa mahigit 20 bilyong multa at gastos sa paglilinis. Pati na rin hindi isiniwalat na bayad sa mga naapektuhan ng oil spill. Ayon sa mga analyst, nagkaroon ng quarterly gross loss na dolyar, 17 bilyon ang British Petroleum matapos ang aksidente. Noong 2011 bumalik sa halos 60 bilyong dolyar ang kanilang taunang gross na kita. Pagsabog ng apoy sa Piper platform, lahat ng tauhan lumigas. Grabe, naglalagablab talaga, di ba? Noong Hulyo 6, 1,988, sumabog at lumubog ang Piper Alpha Oil Platform sa North Sea na nagresulta sa pagkamatay ng 165 lalaki sa isang halos makatuwirang pangyayari. Noong dekada 70, 4 na kumpanya ang nagsanib puwersa para maghanap ng langis sa North Sea. Noong 1972, nakuha nila ang exploration license. At noong 1973, natuklasan ang Piper Oil Field. Ang 4 na kumpanya ay bumuo ng joint venture na tinawag na Occidental Petroleum Company Limited. Occidental Petroleum Company Limited. At sinimulan ang pagtatayo ng Piper Alpha Oil Platform at mga pipeline
para magdala ng langis sa Flutter Oil Terminal sa Orkney Islands na tatanggap at magpoproseso ng langis. Ang Piper Alpha platform, gawa ng McDermott Engineering at Union Industrial Enterprise, ay binuo sa 4 na module na may mga firewall. Noong 1975, pinagsama ang mga module sa McDermott site sa Ardeshir, Scotland at dinala sa Piper Oilfield na may lalim na 475 talampakan. Ang Module A ay ang drilling module at sa kabilang panig ng platform ay ang Module D na siyang living quarters. Ang mga module ay inayos upang ang mga aktibidad na may mataas na panganib ay malayo sa mga pasilidad ng crew tulad ng living quarters at control room. Noong 1976 nagsimula ang produksyon ng langis na umabot sa 250,000 bariles kada araw at tumaas pa sa 300,000 bariles kada araw sa Phase 1 production na limitado sa langis lamang. Ang Piper Alpha ang pangunahing oil platform. Ang pangunahing oil pipeline ay mula Piper Alpha papuntang Flutter. Ang Claymore platform ay nagpapadala ng langis sa pangunahing pipeline 20 milya kanluran ng Piper Alpha, habang ang Tartan platform ay nagpapadala rin ng langis sa linya sa pamamagitan ng Claymore. Ibig sabihin, ang Piper Alpha ay nagpapadala ng sarili nitong langis, at ang Tartan ay dumadaan sa Claymore. Isa ang Piper Alpha sa pinakamabibigat na oil platform sa North Sea. Noong 1978 sinimulan ang malaking rekonstruksyon para matugunan ang United Kingdom requirements sa konserbasyon ng gas, na layuning hulihin ang gas na dati sinusunog o pinapalaya bilang byproduct ng pagkuha ng langis. Noong katapusan ng 1980 isang gas conservation module ang ininstall sa Module B at C sa pagitan ng control room at drilling well para hulihin ang gas at dalhin ito sa St. Fergus, hilaga ng Aberdeen, Scotland. Magkahiwalay ng firewall ang gas compression at control room. Ang gas at langis ay ginagawa sa tinatawag na Phase 2 production. Parehong Tartan at Claymore ang nagdadala ng gas sa Piper Alpha, na siya namang nagpapasa ng gas sa MCP-1, isang gas compressing platform 30 milya hilagang kanluran ng Piper Alpha, at sa St. Fergus sa mainland. Nagpatuloy ang Phase 2 ng langis at gas hanggang dekada 80. Sa huling bahagi ng dekada 80, pinlano ang malaking rekonstruksyon at maintenance. Noong Hulyo 1986 na malalaking proyekto ang isinasagawa, kabilang ang pagpapalit ng Gas Conservation Module Occidental Petroleum Company Limited. Orihinal na pinlano na ireruta ang gas mula Tartan at Claymore. Pagkatapos ay tuluyang isasara ang Piper Alpha habang isinasagawa ang rekonstruksyon. Para makasabay sa produksyon, nagpatupad sila ng tamang hakbang sa kaligtasan at tuloy-tuloy na gumawa ng 120,000 bariles ng langis bawat araw sa panahon ng pagsasaayos. Para mapalitan ang gas conservation module sa Piper Alpha, bumalik ang plataporma sa Phase 1 production kung saan gumagawa ito ng langis at sinusunog ang gas. Tinanggal ang gas conservation module. Ang gas mula sa mga plataporma ng Tartan at Claymore ay dumadaan pa rin sa Piper Alpha. 2:00 ng tanghali Hulyo 6, 1988. Dalawang condensate pump A at B ang naghihiwalay ng condensate mula gas para maproseso sa ibang planta. Ang condensate ay magaan na krudong langis na humihiwalay mula sa gas kapag nagbabago ang presyon at temperatura mula balon sa ilalim ng dagat papuntang plataporma. 2 beses kada taon, iniinspeksyon at sineserbisyuhan ang pump A. Iinspeksyonin at siserbisyuhan ang pressure safety valve ilang metro mula sa parehong linya ng tubo. Inalis ito ng isang inhinyero. Ang bukas na tubo ng condensate ay pansamantalang tinatakpan gamit ang disc cover na isang patag na metal na disc. Ang takip ay hinigpitan gamit ang kamay para madali lang mapalitan ang safety valve pagkatapos ng serbisyo nito. 10:05 ng gabi, hindi pa tapos ang inspeksyon at serbisyo. Sa pagtatapos ng kanyang shift, pinupunan ng inhinyero ang isang permit na nagsasaad na hindi pa handa ang pump A at hindi ito dapat buksan sa kahit anong pagkakataon. 6:00 ng gabi, natatapos ang day shift at nagsisimula ang night shift. 62 lalaki na ngayon ang nagpapatakbo ng Piper Alpha, habang 164 na lalaki ang kumakain, natutulog at sinusubukang magpahinga sa living quarters. Abala ang shift manager, kaya inilagay ng inhinyero ang permit sa kaukulang equipment box at umalis nang hindi pinag-uusapan ang maluwag na flange. 6:00 ng gabi, nagpapalit ng shift ang mga diver ng Piper Alpha at pumapasok sila sa tubig sa ilalim ng mga masalimuot na tubo. Sa pagsisimula ng shift,
Bumababa sila sa hagdang bakal at inaayos ang gamit sa steel staging area. Ang staging area ay nasa ilalim ng oil processing platform na Module B na maaaring maging madulas. Para maiwasan ito, may mga butas ang metal staging area. May dalawang tungkulin ang mga butas na ito. Ang mga nakaangat na gilid ay nagbibigay ng kapit sa mga manggagawa habang naglalakad sa paligid ng istruktura. At pinapayagan din nitong dumaan ang mga tumutulong langis sa halip na mamuo na maaaring magdulot ng panganib. Hinuhubad ng mga maninisid ang bota sa trabaho bago isuot ang dry suit. Pero ang mga butas na ito ay matutulis na maganda para sa kapit pero hindi komportabling tapakan ng nakayapak. Tamang desisyon ng mga maninisid ang maglatag ng rubber mat, ayusin ang gamit at pumasok sa tubig ng alas 7 ng gabi. Ang Piper Alpha ay may automatikong fire suppression system na kusa nag-a-activate kapag may apoy. May mga diesel pump din ito. Ang mga diesel pump na ito ay kayang sumipsip ng napakaraming tubig dagat mula sa 120 talampakan sa ilalim ng tubig. At ang isang network ng mga tubo ay nag-i-spray sa mga deck para apulahin ang anumang apoy. Kapag may diver sa tubig, manual ang control ng fire suppression system. Kung automatikong bubuksan ang mga pump at may diver na malapit sa intake sa 120 talampakan, maaaring masipsip siya papunta sa intake cage at maipit o madurog dahil sa lakas ng agos ng tubig bago mapatigil ang mga pump. Ang patakaran sa Claymore platform ay panatilihing naka-on ang automatikong sistema habang may diver sa tubig, maliban kung nagtatrabaho sila 10 to 15 talampakan mula sa intake pipe. Sa ganitong kaso, tulad sa Piper Alpha, papatayin nila ang automatikong sistema at gagamitin ang manual mode kung may sunog. Inirekomenda ng Health at Safety Inspector na gawin din ito sa Piper Alpha. Dahil sa reconstruction at maintenance, napagpasyahang ipagpaliban ito. Noong Hulyo 6, 1,988 walang diver na nagtatrabaho malapit sa intake pipe. Mas mataas pa sa pipeline, ang methane ice ay nagdudulot ng bara, kaya automatikong pinapatay ang pump B sa oras na 21:45 para maiwasan ang pagtaas ng pressure sa pipeline. Hindi na ito napaandar ng mga inhinyero. Nakipag-usap ang mga inhinyero sa shift manager para malaman kung pwedeng paandarin ang pump A. Binasa niya ang work permit at nalaman niyang hindi pa nagsisimula ang inspeksyon at serbisyo. Gumagana ang pump A. Tulad ng paglipat ng taunang serbisyo ng kotse, makatuwiran ipagpaliban ang inspeksyon at pag-anahin ang pump A para mabawasan ang pressure sa pipeline habang nililinis ang bara. Pero ang permit para sa pagserbisyo ng safety valve sa parehong pipeline ay nakalagay sa ibang equipment box dahil magkaibang lokasyon ang pump at ang safety valve. Kaya hindi niya nakita ang instruksyon na huwag paandarin ang pump A sa kahit anong pagkakataon. Dahil sa pressure na mapaandar agad ang pipeline at nakatutok lang sa pump A sa isang lokasyon, binigyan ng shift manager ng go signal na paandarin ang pump A. Hindi alam na ang safety valve plate ay hinigpitan lang gamit ang kamay. Sa katunayan, dahil ang safety valve ay ilang metro ang layo at nasa ibang level, hindi rin nakita ng mga engineer na natanggal na pala ang safety valve. Alas 21:52, pinaandar ang pump A. Dumaloy ang condensate sa tubo at agad narinig ng mga engineer ang matinis na tunog ng tagas ng gas sa metal disc na hinigpitan lang ng kamay sa safety valve position. Tumunog ang localized gas alarm at naghahanap agad ang mga tao ng pinagmumula ng tagas. Sa alas 21:55, sumiklab ang volatile condensate at isang pagsabog ang sumira sa firewall na naghihiwalay sa gas conservation module at sa control center. Wasak na ang control room at may ilang mahahalagang tauhang nasawi sa pagsabog. Si Jeff Bollins, shift manager, ay nakaligtas sa pagsabog at agad pinindot ang emergency shutdown button. Isinara ang mga pangunahing balbula at pinahinto ang pagkuha ng gas at langis. Pagkatapos, tumakas siya sa lugar kasama ang iba pang malalakas na lalaki. Ang mga debris mula sa pagsabog ay bumutas sa isang maliit na condensate pipe na siyang nagliyab sa apoy ng pagsabog. Walang alarmang na-activate sa Module D, ang tirahan ng plataporma. At dahil nasira na ang control center, wala nang nagbibigay o tumatanggap ng mga utos para sa paglikas. Nakikita ng mga operator sa Tartan at Claymore na may mali dahil sa mga pagsabog na nagpapaliwanag sa kalangitan 20 milya ang layo. Pero patuloy pa rin silang nagpapakarga ng langis at gas dahil wala silang autoridad na ihinto ang produksyon na maaaring abutin ng ilang araw bago muling mapatakbo.
Sa 22 na minuto, nagpadala ng Mayday call ang radio operator na si David Kinraid. May pagsabog at sunog sa Piper platform. Lahat ng tauhan ay lumikas. Noong alas 2 ng gabi, ipinadala ng Aberdeen Coast Guard ang Seeking Helicopter Rescue 138 mula sa Lossiemouth Search and Rescue Station. Nagpadala ang Royal Air Force ng Hawker, CD Nimrod, mula sa kanilang base sa Kinloss upang magsilbing on-scene Commander Rescue 1. Narinig ng mga support vessel sa North Sea ang Mayday at naghanda silang magsilbing search and rescue vessel o lumulutang na ospital. Sa oras na 22:06 sa Module B, pumutok ang isang tangke ng imbakan ng krudong langis dahil sa init. Mabilis na binaha ng langis ang lugar, na agad ding nagliyab at naglabas ng makapal na itim na usok. Ang nasusunog na langis ay tumulo sa diver staging platform at nag-ipon sa rubber mat na inilagay nila. Lumaki ang apoy hanggang 22:20. Sinunog ang tartan pipeline na sumabog at naglabas ng halos 30 toneladang gas kada segundo, lalong lumakas ang apoy. Nararamdaman ng mga mandaragat sa mga barkong kahit 1 milya ang layo ang pagyanig ng pagsabog sa hangin. Sa 22:30, lumapit ang Taros support vessel sa Piper Alpha. Isa siyang multifunctional na barko na may tirahan, ospital, saturation dive team, search and rescue facilities, at high-pressure water cannon. Ginagamit niya ang water cannon kung maaari. Ngunit sobrang lakas nito, kaya delikado gamitin sa full power dahil pwedeng makasakit o makapatay. May triage at reception area sa helideck ng barko, pinamumunuan ng offshore medic at tinutulungan ng diver paramedic mula Teros Saturation Diving Team. Dumating ang Sandhaven support vessel at nagpadala ng rescue boat para hanapin ang mga survivors sa tubig. Sa oras na 22:50, pumalya at sumabog ang pipeline na papunta sa MCP-1 gas platform. Ang lumalawak na gas ay lumabas sa pipeline at nagbuga ng apoy na umabot sa higit 300 talampakan sa ere. Ang mabilis na rescue boat ng Sandhaven ay naipit ng mga debris mula sa pagsabog. Nagsimulang matunaw ang bakal ng Piper Alpha, kaya umatras ang Teros dahil sa matinding init. Itinigil ng Claymore platform ang pagpumpa papunta sa Piper Alpha. Ngunit ang 20 milyang pipeline ay may laman pa ring nakaimbak na mataas ang presyon ng condensate at gas. Ang mga lalaki sa Piper Alpha ay tumalon mula sa platform sa nagyayelong North Sea o natrap sa living quarters, Module D, na puno ng itim na usok. Naalala ni Mark Reed ang kanyang 14 linggong sanggol habang tumatalon mula helideck na 175 talampakan ang taas. Sa alas 2:03 ng gabi, sumabog ang Claymore gas line. Ang naipong presyon sa pipeline ay nagsanib na ngayon sa gas mula sa Tartan pipeline upang patuloy na magpaapoy sa sunog ng ilang oras pa. Alas 2:35, dumating ang Seeking Helicopter Rescue 138 mula Lossiemouth sa insidente at sinimulan ang paglilipat ng mga nakaligtas at mahahalagang tauhan sa pagitan ng mga barko at ospital sa mainland. Inalis ang mga hindi mahalagang tauhan at pinalitan ng mga paramedic mula sa ibang plataporma at barko. Sa loob ng 2 oras, mula nagliyab ang pump safety valve, noong 7:50 nagsimulang gumuho ang estruktura. Ang apoy na pinalalakas ng gas mula sa ilalim ng Piper Alpha ay naglalagablab sa mahigit 1,800 degree Fahrenheit. Unti-unti nang gumuho sa karagatan ang pundasyon dahil natunaw na ang ilalim ng estruktura. Pagkatapos, lumubog sa tubig ang Module D, tirahan ng mga manggagawa. Habang halos 100 lalaki ang naghihintay ng senyas para lumikas. Nahila rin papasok sa lumulubog na estruktura ang search and rescue vessel ng Sandhaven. 2 sa mga tripulante ng bangka ang namatay, kasama ang 6 na crew ng Piper Alpha na nailigtas na nila mula sa tubig. Ang kapitan lang ang natirang buhay. Pagsapit ng 12:45 ng hating gabi, tanging drilling module A na lang ang natira. Sa mga sumunod na oras, naghahanap ang mga search and rescue na bangka at helicopter ng mga nakaligtas at katawan. Alas 7:25 ng umaga, dinala sa ospital sa Aberdeen ang huling mga nakaligtas. 167 lalaki ang namatay, 61 ang nakaligtas at 30 katawan ang hindi nahanap. Inabot ng 3 linggo ang isang espesyalistang pangkat ng mga bumbero bago nila tuluyang naapula ang apoy. Noong huling bahagi ng 1,000, 988, isang saturation dive team ang nakakuha ng Module D mula sa 475 talampakan ng tubig.
kasama ang mga katawan ng 87 lalaking natrap sa loob. Bagamat hindi makatwiran asahan ang ganitong resulta, makatwiran naman ang mga desisyong ginawa sa proseso. Habang magkakahiwalay ang mga desisyon, ligtas na nag-operate ang Piper Alpha. Ngunit nang magsunod-sunod ang mga ito, nagdulot ito ng nakamamatay na sunod-sunod na pangyayari.